Mr. Silent Channel. Kabanata 1701 hanggang 1710. Ano bang problema mo? Kung manalo ka, kailangan mong samantalahin. Kapag natalo ka, wala kang kailangang bayaran. Paano ito posible? Kailangan mong maging walang hiya. Medyo bigo na si Haori Daoluo. Bilang numero unong Diyos ng digmaan, hindi ko alam kung gaano na ako katagal na galit ngayon. Ganun ba? Kumunot ang noo ni Aerong, hindi ko akalain na ganito pala kabongga ang Temple of War mo. Nang sabihin niya ito, medyo bughaw na ang mukha ni Haori Daoluo sa tapat, at maging si Shimeng Shan ay hindi na nakatiis, at malakas niyang niyugyug ang braso ni Aerong. Sumulyap si Aerong sa kanya at tiningnan ng galit sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumawa ito at sinabing, okay, okay. Dahil sa mukha ng asawa ko. Kapag nanalo ka, atubili din tayo. Ang parehong dami ng mga bihirang metal ay mabuti. Sinabi ni Haorui, ayaw namin ng bihirang metal. Kung matalo ka, bumuo ng 4 na character na battle armor para sa ating Temple of War. Ito ang dahilan kung bakit nasangkot siya kay Aerong sa appointment sa pagsusugal. Kahit na ang mga bihirang metal ay mahalaga, ang Templo ng Digmaan, bilang isang lugar ng pagtitipon para sa pinakamalakas sa Federation, ay kailangan pa rin. Ang talagang kulang ay ang 4 character battle armor. Bilang unang Diyos ng Digmaan, sa ilalim ng Panginoon ng Palasyo, ay unang nirerango. Kung mayroong isang set ng 4 character battle armor, kung gayon, walang duda na ito ay dapat na sa kanya. Bahagyang itinaas ni Aerong ang kanyang kilay, hoy, hindi mo ba naisip na ang aking mga limbs ay mahusay na nabuo at ang aking isip ay simple? Alam ko pa ang kaunting matematika. Maaari bang ihambing ang isang set ng 4 character battle armor sa ilang piraso ng bihirang metal? Magkano ang sa iyo? Ikaw ay ilang tonelada. Bagamat ang puso ni Aorui ay puno ng galit sa oras na ito, siya ay kumalma. Ito ay tungkol sa 4 character battle armor. Kung gayon ano ang gusto mo? Malamig na sabi ni Aorui. Sinabi ni Aerong, 20 uri ng mga bihirang metal, 10 tonelada bawat isa. Ikaw. Inabot ni Aorui ang kanyang mga labi, bahagya ng pumulandet. Hindi siya magiging magalang kung hindi niya matalo ang kalaban. Ito talaga ang bukang bibig ng leon. Sa tingin mo ba ay hindi katumbas ng halaga ang 4 character battle armor? Kung bakit napakayaman ng Blacksmith Association na isa ito sa pinakamayamang unyon ng manggagawa, pangalawa lamang sa Spirit Spreading Pagoda, ay dahil sa mataas na halaga ng high-end na metal. Siyempre, ang alok ni Aerong ay orihinal na nakabukang bibig ng leon. Ngunit kung talagang gusto mong pag-usapan ang tungkol sa halaga, ang halaga ng isang 4 character battle armor ay talagang halos pareho. Lalong naramdaman ni Aorui na ang lalaki sa kabilang banda ay kasuklam-suklam. If he had a choice, gusto ko talaga siyang sampilan hanggang mamatay. Imposible. Malamig na sabi ni Aorui. Kalimutan mo na. Isang rung ang dumating sa isang mabilis na pag-urong sa isang iglap. Itinuon niya ang mata sa malaking screen at tumingin sa larong kasi simula pa lang, na parang walang nangyari ngayon lang. Ngunit si Haori Daoluo ay parang isang suntok sa bulak, na walang mapagtutuunan, at ang hindi komportable ay ayaw nito. Dapat mayroong bihirang metal na Tangmen at Shrek, ngunit talagang walang 4 na karakter na Battle Armor War Temple. Si Aorui, na napakalapit sa limitasyon ng pagkahumaling ni Daoluo sa 4 na karakter na armor ng labanan, ay natural na ang pinakapursigido. Naisip pa niya na hindi niya malalampasan ang limitasyon ng Daoluo, ang kulang lang dito ay ang pagkakataong iyon, at halos sigurado siya na kung magkakaroon siya ng isang set ng 4 na karakter na armor sa labanan, marahil ay darating ang pagkakataong ito. Napakaraming salita ang kinailangan nito, at napalunok pa ng kanyang hininga, dahil hindi ito isang 4 character battle armor. Pero sabi nung lalaki sa kabila, kalimutan mo na, tapos na ang lahat. Pero wala siyang magawa. Magiging asar lang ito. Binubuli ni Aorui ang kanyang dibdib, nakakuyong ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Para bang sasabog na ito sa susunod na sandali. Sa sandaling ito, si Jiang Zhanheng, ang ikasyam na Diyos ng digmaan na si Leian Daoluo, ay lumapit sa kanya, ang kanyang mga labi ay umuugong, at may sinabi sa kanya. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, lumuwag ang ekspresyon ni Aorui. Oo. Nag-aalala talaga ako at nalilito. Ang sinabi ni Jiang Zhanheng sa kanya ay napakasimple, ilang salita lang. Hindi sila mananalo. Ang pangungusap na ito ay gumising kay Aorui. Gaano man kalaki ang taya, hanggat hindi nanalo ang kalaban, hindi ba mawawalan ng saysay? At maaari niyang ligtas na makakuha ng isang set ng 4 na karakter na armor ng labanan. Sa pag-iisip nito, ito sa kanyang puso ay biglang tumagos. Ang kalbo na ulo sa kabilang panig ay mukhang matalino, ngunit kung walang sapat na lakas, walang anumang halaga ng matalas na negosasyon ang magkakaroon ng anumang kahulugan. Sa pag-iisip nito, tumahimik ang kanyang kalooban, at sinabi niya sa malalim na boses, okay, main body Daoluo, pagkatapos ay gagawa tayo ng desisyon. Ang iyong mga tuntunin, sumasang-ayon ako sa ngalan ng Temple of War. Sumulyap si Aerong sa kanya, oo. Pero paano kung ayaw kong tumaya?
Paano kung maglalaro kayo sa laro? Tama na sa iyo. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Xi Mengshan. Tutal, siya ay mula sa Temple of War, kaya hindi niya kayang panuurin ang lalaking ito na iniinsulto ang kanyang organisasyon. Hinawakan ng isang rung ang kanyang ulo at nahihiyang sinabi, "Okay, okay, huwag kang magalit, misis ko. Ang narinig ko sa iyo ay okay lang na medyo malugi tayo. Sundin mo lang ang kasunduan sa sugal na sinabi lang." Kaya nilang mag-usap at magbilang. Tama. Sinamon siya ng tingin ni Xi Mengshan, "Shut up, nagsimula na ang laro, tingnan mong mabuti." Ang pag-iisip ni Hao Ridaoluo ay naging matatag pagkatapos ng pagsusumikap, at halos tumakas. Ang taong ito ay nagpanggap na parang tupa sa harap ni Xi Mengshan, ngunit halos magalit sa sarili hanggang mamatay. Ito ay talagang simple. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa malaking screen sa oras na ito. Ang kasunduan sa pagsusugal ay natapos na, kaya ang susunod na hakbang ay upang makita ang kinalabasan ng laro. Sa pagtingin sa malaking screen at panunood ng kompetisyon sa Ares Arena, medyo bumuti ang mood ni Hao Ridaoluo. Siya ay lubos na naniniwala na ang kalaban ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakataon. Makikita sa malaking screen na mayroong 3 sundalo sa panig ng Shrek Academy. Si Ling Zichen ay naglalakad sa gitnang kalsada ng mag-isa, at may 2 tao sa kaliwa at kanan. 2-1-2 formation. Nang makita ang porma sayo na ito, ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga Diyos ng digmaan ay naging mas nakaka-relax. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay hindi pa rin pamilyar sa battlefield ng Diyos ng digmaan. Sa kabilang banda, sa kabilang panig ng Temple of War, naglalakad sa gitna, si Mo Zihong Makandaoluo. Sa kaliwang bahagi, ang nasa kanang bahagi ng Shrek ay ang mga file ng mag-asawa, Emperor Sword Daoluo Long Chanwo at Divine Sword Daoluo Su Mengjun. Nasa kalsada ang ika-8 Diyos ng digmaan, si Kang Long Daoluo Nangang Yi. Ngunit si Yutian Daoluo Guanyu ay bumulusok na sa kagubatan. Ang Wa ni Guanyu ay isang sibat, at ang Yutian ay isang matalas na sibat. Sa simula, ang kanyang Yutian Magic Spear ay dating kapareho ng pangalan ni Yun Ming, ang master ng Sigad Pavilion ng Shrek Academy, at tinawag na Double Sky Magic Spear. Kaya lang ay masyadong mabilis ang growth rate ni Yun Ming, at ang kanyang cultivation base ay mabilis na tumaas, at hindi nagtagal ay nalampasan niya ito. Maging ang pinakamahusay sa mundo. Ang pamagat ng Double Sky Gunner ay nakalimutan ng mga tao. Gayunpaman, ang lakas ni Guanyu ay may isip na kayang mag-cultivate sa antas ng limit Daoluo. Pagpasok niya sa kakahuyan, binuksan niya at isinara ang isang sibat ng Diyos mula sa langit sa kanyang kamay. Saan man siya dumaan, ang mga kaluluwang hayop ay naging mga sinag ng liwanag at naglaho. Binaril nila ang iba pang 4 na Diyos ng digmaan sa lahat ng direksyon at nagsanib sa kanilang mga katawan. Ito ang karaniwang dula ng lahat ng Gods of War sa Ares Arena. Ang pangunahing master ng kaluluwa ay nakaupo sa gitna at nag-coordinate sa madla. Ang iba pang 2 grupo ay ginamit ang isa upang pasukin at harass silang 2, at ang isa naman ay nanatiling matatag. May isa pang Diyos ng digmaan na responsable sa paglilinis ng mga kaluluwang hayop sa kagubatan. Sa pamamagitan ng pagpatay sa kaluluwang hayop, ang kabuuang lakas ng partido ay pinahusay. Matapos ang pagtaas ay umabot sa isang tiyak na antas, ang mga kapintasan ng kalaban ay hahanapin at ang lakas ay puro upang makagawa ng mga pambihirang tagumpay. Pigilan ang kalaban habang hinahabol ang mga kaluluwang hayop sa lugar ng kalaban. Binuksan ang agwat sa pagitan ng base ng kultibasyon ng 2 panig, at sa wakas ay naayos ang tagumpay sa isang iglap. Ang mga Diyos ng digmaan ay pawang mga veteranong Diyos, at hindi ko alam kung ilang beses silang nakipagtulungan. May isip ang antas ng tacit understanding. Ang bilis ng paglilinis ni Guan Yu sa Soul Beast ay napakabilis din. At nang magpakita si Hao Ridaoluo at ang iba pang mga Diyos ng digmaan na nanunood ng labanan, nakita nila na si Tangulan ay sumisid din sa kagubatan. Pagkatapos ay nakita nila ang isang eksena na nagpasindek sa kanila. Nang bumangon mula sa lupa ang walang katulad na matangkad na Tyrannosaurus Rex, na nagpapakita ng hindi maihahambing na makapangyarihang postura, hindi napigilan ng kanilang mga mata na makaramdam ng bahagyang pagkapurol. Pagkatapos ay nakita ko ang isang gintong dragon na lumilipad patungo sa kagubatan sa kabilang panig. Ngunit sa oras na ito, ang 2 espiritu ay nagbago sa isang tiyak na lawak kumpara sa mga orihinal, lalo na ang hitsura ng Tyrannosaurus Rex ay masyadong makapangyarihan. Mula sa hitsura lamang, nalampasan pa nito ang 100,000 taong kaluluwang hayop. Para sa isang Soul Master, ang bawat Soul Beast ay may kaluluwa, at ang kaluluwa ay tiyak na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ngunit sa sandaling mayroon ka ng sandata sa labanan, ang lakas ng pakikipaglaban ng espiritu ng kaluluwa ay magiging medyo walang lasa, at sa oras na ito, pipiliin ng karamihan sa mga Panginoon ng kaluluwa na hayaan ang espiritu ng kaluluwa na umunlad sa direksyon ng pagsuporta sa kanilang sarili. Sa makatuwid, sa labanan sa pagitan ng mga Panginoon ng kaluluwa, kakaunti ang naglalabas ng mga kaluluwa upang labanan. Mayroong ilang mga pangunahing dahilan para dito, ang isa ay ang kawalan ng lakas ng pakikipaglaban ng mga kaluluwa.
Sa harap ng Armor Master, karamihan sa mga kaluluwa ay lalabas na medyo mahina. Ang isa pang problema ay kapag ang isang kaluluwang espiritu ay namatay sa labanan, ito ay kailangang magpainit sa katawan ng Panginoon ng kaluluwa ng mahabang panahon upang mabawi, at ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa Panginoon ng kaluluwa. Ang kaluluwa at ang Panginoon ng kaluluwa ay isang katawan, at kapag nasugatan, ang Panginoon ng kaluluwa ay maaapektuhan din ito. Sa makatuwid, pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas, lalo na pagkatapos ng dalawang karakter na Battle Armor Master, ilang mga Soul Master ang hinayaan ang kanilang mga kaluluwa na lumabas upang lumaban. Ngunit sa oras na ito ang dalawang espiritu na pinakawalan ni Tang Wulan ay talagang napakalakas. Lumabas sina Tyrannosaurus, napapaligiran ng isang eksena ng mahina at maliliit na espiritong hayop na inalog hanggang mamatay, na talagang ikinagulat ng apat. Ang bilis ng paglipad ni Jinyo ay kapansin-pansin din, direktang dumaan sa kagubatan, nakasalubong ang isang espiritong halimaw na humaharang, at siya ay napatay sa 3 o 2 hampas. Higit pa rito, ang hininga nitong Golden Dragon King ay pinakawalan, at talagang walang napakaraming Soul Beast na nang ahas na pigilan ito. Ang Tyrannosaurus Rex ay hindi nililinis ang mga kaluluwang hayop, ngunit sinisira ang mga ito ng magkasama. Ang malaking buntot ng dragon ay tumawid, at ito ay isang clearing. Kung saan man ito nagpunta, talagang walang talo. Dapat mong malaman na sa larangan ng digmaan ng Diyos ng digmaan, ang bilis ng muling pagkabuhay ng kaluluwang hayop ay medyo mabilis, ngunit ang bilis ng pagbawi ng kagubatan na ito ay hindi masyadong mabilis. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng suporta sa enerhiya, at ang pagkasira ng Tyrannosaurus Rex ay sapat na upang madagdagan ang pagkonsumo ng enerhiya nito ng malaki para sa labanan ng Diyos. Ang mga Diyos ng digmaan ay karaniwang nagtatagpo sa kanilang karanasan dito. Kung tutuusin, ito ang kanilang lugar, ngunit para kay Tang Wulan at sa iba pa, ito ay iba. Medyo pangit ang mga mukha ng mga war god na nanood ng laban, syempre, hindi nila akalain na dalawang espiritu lang ang makakapagpabago ng sitwasyon. Pagkatapos ay nakita nila si Sima Jinchi, ang Gale Sword Demon na naglalakad sa kanan, dumiretso sa ilog. At ang direksyong ito ay eksakto kung saan ang Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo ay sumusulong sa kaliwang bahagi ng Temple of War. Nang makitang malapit ng marating ng magkabilang panig ang pampang ng ilog, inaabangan na ito ng mga Diyos ng digmaan. Sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng personal na labanan, bukod sa mga Hall Masters, si Haori Daoluo Aurui ay natural na pinakamalakas, ngunit kung pag-uusapan ang pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan. Ang kombinasyon ng dalawang espada ni Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo ay medyo naninibugho para sa mga master ng palasyo. Minsan ay hinangaan ni Hanhai Daoluo Chenzinji na ang kombinasyon ng dalawang espada at martial spirit na pinagsama, ay may lakas sa pakikipaglaban na hindi mas mababa kaysa sa limitasyon ng Daoluo. Sa makatuwid, ang lahat ng mga Gods of War ay umaasa sa unang banggaan na ito, at unang lutisin ang isang malakas sa Shrek Academy, at magiging mas madali ito mamaya. Ngunit noong inaasahan nilang magkikita ang dalawang panig, biglang, nakita nila ang Wind Knife Demon na si Sima Jinchi na lumiko, at pumasok pa sa kakahuyan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang kanang bahagi ng Shrek Academy ay magiging walang laman ng sabay-sabay, at walang sinuman. Anong ginagawa nito? Ang mga Diyos ng digmaan ay medyo nalilito. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Lei Yan Daoluo Jiang Zonheng na nagtataka, magnanakaw ba siya ng dragon? Tama, hindi ba ang direksyong tinatahak ni Sima Jinchi, ay ang lugar kung saan natutulog ang maitim na dragon? Pagkakita pa lang niya ay nakapasok na siya sa hanay ng madilim na gubat na iyon. Ganyan ang plano mo, Shrek. Biglang naramdaman ni Haori Daoluo Aurui na nasa mabuting kalagayan siya sa sandaling ito. Ang lahat ng dating pagtatampo ay nawala sa sandaling ito, at sinulyapan niya si Aerong na dulang, at ang kanyang mukha ay tumaas din. Isang maliit na ngiti. Napakunot ang mukha ni Aerong, ano? Hindi ba? Ano sa palagay mo ang 100,000 taong Dark Dragon? Marahil ay hindi mo pa nakita ang ganitong uri ng 100,000 taong gulang na Soul Beast sa antas ng Beastmaster. Hindi mapigilan ni Aurui na mapamura. Lumubog ang mukha ni Aerong, at halatang nag-aalala siya, 100,000 taong kaluluwang hayop sa ranggo ng Beastmaster, napakalakas ba nito? Walang pakialam na sinabi ni Aurui, ito ay maihahambing sa pag-iral ng Extreme Daoluo, ano sa palagay mo? Bagamat wala silang battle armor. Ngunit kasing aga ng 10,000 taon na ang nakalilipas, sila ang tunay na mga Panginoon sa mainland. Ikaw lang ang nagnanais na ihiwalay ang Dark Dragon. Panaginip lang ito. Bagamat maaari itong magdala ng maraming pagtaas, dapat itong makapatay. Ang kanyang paghatol ay hindi tulad ng Divine Sword Daoluo at Emperor Sword Daoluo sa loob nito, hahatulan niya na maaaring ito ay isang bitag. Dahil kitang-kita sa malaking screen na ang tanging taong pumasok sa madilim na kagubatan sa mga oras na ito ay si Sima Jinchi, ang Wind Knife Demon. Anong mga bitag ang maaaring gawin ng isang tao? Sumimangot si Aerong, ibig mong sabihin, napakalakas ng Dark Dragon. Sinabi ni Aurui, syempre. Kahit na magtulungan ng 5 tao, matagal-tagal pa itong patayin.
Sa kasong ito, natural na madaling pagsamantalahan ng kabilang partido. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng planong ito. At saka, ang iyong karapatan ay walang laman. Kapag sinamantala natin ang pagkakataon, matatalo ka. Oh! Lahat ng nanlulumo at nakakunot na ekspresyon sa mukha ni Aerung ay biglang naglaho sa sandaling ito. Ngumisi siya kay Haori Daoluo Aoroy, na nagpapakita ng mapuputing ngipin. Makakatawa pa ba ang lalaking ito? Nagulat si Aoroy. Pumasok din si Tang Wulan. Sa sandaling ito, ang boses ni Jiang Zhonheng ay nagmula sa kanyang tainga, at mabilis niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa screen. Oo, napakabilis din ng isang figurang tumagos sa madilim na kagubatan, hindi ba ang Dragon Emperor Daoluo Tang Wulan? Ang kanyang bilis ay napakabilis, at ang Wind Knife Demon na si Sima Jinchi sa harapan ay tila naghihintay sa kanya, at ang dalawa ay mabilis na nagsanib. Sasalakayin ba nila ang maitim na dragon gamit ang kapangyarihan ng dalawang tao? Tunay ngang napakalakas ni Tang Wulan, ngunit kahit ganoon, matatagalan pa ang paglutas nilang dalawa sa Dark Dragon. At ngayon ay nakita na nila na ang Emperor Sword Daoluo Long Chanwo at Divine Sword Daoluo Sumengjun ay nakarating na sa kabilang bahagi ng ilog, at ang madilim na kagubatan ay napakalapit sa kabilang panig ng ilog, na masasabing may kalayuan. Sa ganitong mga sitwasyon, paano magkakaroon ng pagkakataon si Tang Wulan at ang iba pa? Bobo ba sina Sumengjun at Long Chanwo? Hanggat lalaban sila at kumonsumo ng ilang oras, darating si Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo. Hindi pa rin naisip ni Aoroy na may pagkakataon si Tang Wulan. Sa sandaling ito, sa Ares Arena, ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang mga pakpak sa kanyang likuran, at ang kanyang katawan ay lumilipad ng mababa sa kagubatan. Sa pagitan niya at ng Storm Sword Demon Sima Jinchi, pareho sila ng isip, at natural na malinaw nilang malalaman kung nasaan ang kabilang partido at mabilis silang lumalapit. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan, at malinaw niyang naramdaman na ang enerhiya ay patuloy na bumubuhos mula sa kanyang likuran, na bumubuhos sa kanyang katawan. Ang sariling hininga ay patuloy ding lumalakas. Malinaw na nagmula ito sa pangangaso ng iba't ibang espiritong hayop sa kagubatan ng Tyrannosaurus at Genio. Pagkatapos ng pagmamasid ngayon, natuklasan niya ang pagkakataon sa kanyang panig. Bakit siya pumayag na pumasok sa larangan ng digmaan ng Diyos ng digmaan upang lumahok sa labanan ng pangkat na ito, natural dahil mayroon siyang tiyak na antas ng kasiguruhan. Bagamat ito ang home court ng kalaban, may ilang bagay tungkol sa kanila na hindi alam ng Temple of War. Halimbawa, ang impluwensya ng kanyang Golden Dragon King bloodline sa lahat ng Dragon Spirit Beast at Dragon Spirit. Natatakot ako na alam ng Diyos na templo ng digmaan na hindi ito detalyado. Kung hindi, hindi sila magiging kumpiyansa. Isang malakas na liwanag ang kumislap, si Tang Wulan ay nahulog mula sa manipis na hangin, at pumunta sa gilid ni Sima Jinchi, ang Windsword Demon. Nagkatinginan ang dalawa, at sinabi ni Sima Jinchi, nasa harap lang, dapat tulog pa siya. Panoorin mo akong gisingin siya. Habang nagsasalita, tumakbo si Sima Jin at lumipad sa tuktok ng isang malaking puno. Sa isang malabo na paggalaw gamit ang kanyang kanang kamay, isang bilog ng mga singsing na espiritu ang tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakapagtataka, ito ay isang siyam na bilog na Black Spirit Ring. Gayunpaman, may kakaiba na ang kanyang itim na Spirit Ring ay iba sa pangkalahatang 10,000 taong Spirit Ring, na may malabong gininto ang texture sa ibabaw nito. Hindi ito ang lalabas na normal na Spirit Ring, ngunit mula sa init ni Tang Wulan. Tama, ito ay mainit-init at nag-aalaga. Ang katawan ni Sima Jinchi ay ang Dragon Sword, habang si Tang Wulan ay ang dugo ng Dragon God. Kahit na ang Golden Dragon King ay bahagi lamang ng Dragon God, ito rin ang pinakadalisay. Sa makatuwid, kasama si Tang Wulan, si Sima Jinchi, na isang Dragon Sword, ay natural na maiinitan ni Tang Wulan. Sa kasong ito, ang kanyang sariling antas ng paglilinang ay natural na patuloy na mapapabuti, at sa parehong oras, ang kanyang sarili ang kalidad ng Dragon Sword ay unti-unting bumabawi. Higit pa rito, ang Golden Dragon Spear ay ginagamit bilang whetstone sa pagpapakintab, upang ang kalidad ng dalawang artifact na ito ay patuloy na bumubuti. Sa sandaling ito, lumitaw ang siyam na itim na espiritong singsing, at si Sima Jinchi Yuan ay buong pagmamalaki na nakatayo sa tuktok ng puno laban sa malabong gintong pattern, na may poster na mayroon ako sa mundo. Hawak ang Dragon Slashing Knife sa kanyang kanang kamay, bigla niya itong iniwagayway sa kawalan. Biglang nagbago ang paligid. Malabo, isang itim na dragon na multo ang lumitaw sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, at sa susunod na sandali, ang itim na dragon ay nahati sa dalawa. Walang tunog na lumilitaw, ngunit nang makita ng Diyos ng digmaan na nanunood ng labanan sa labas ang eksenang ito, isang matinding panlulumo ang lumitaw sa kanyang puso, na parabang ang kanyang espiritu ay lubhang naapektuhan. Ito ay. At sa sandaling ito, isang galit na dagandong ng dragon ang nagmula sa harapan. Sa gitna ng madilim na kagubatan ay isang lambak. Ang lahat ng mga halaman sa lambak, maging ang mga bato, ay itim. Sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundong ito, kapag tumunog ang dagandong ng galit na dragon, tumataas din ang isang malaking ulo ng dragon.
Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman na nito ang hininga mula sa Dragon Slashing Blade. Alam mo, ang kasalukuyang si Majinchi ay lumampas sa limitasyon at nakamit ang title Daoluo. Kung ikukumpara sa orihinal, ang base ng paglilinang ay bumuti ng higit sa kaunti. Maaari siyang maging kalaban ni Aerong, madalas na humarap sa taong nalinang na sa antas ng gininto ang katawan na si Arhat, paanong wala siyang sapat na lakas sa kanyang sarili. Sa antas ng gininto ang katawan ni Aerong na si Arhat, hindi siya nang ahas na talagang hayaan siyang magkatawang tao bilang magic sword ng isang dragon clan upang laslasan ng buong lakas. Ang kapangyarihan ng artifact ay maliwanag. Sa oras na ito, ipinakita ng Dragon Slashing Sword ang makapangyarihang mapang-ipong kapangyarihan nito sa angkan ng dragon, at ang dagandong ng maitim na dragon ay biglang naging ungol ng kawalan ng katiyakan. Dahil malinaw na nararamdaman kung gaano kakilabot ang paparating na kaaway na ito. Gayunpaman, ito ang teritoryo nito, at sa kamalayan kung saan ito na-injected, lahat ng tao na sumalakay sa teritoryo nito ay dapat sirain, nang walang anumang pagbubukod. Kaya, sa pugad ng malaking dragon, unti-unting bumangon ang malaking figure. Ang Dark Magic Dragon ay kasing itim ng tinta. Ito ay nilinang sa antas ng 100,000 taon. Ang katawan ay 100 metro ang haba mula ulo hanggang buntot, na may malalaking pakpak na nakabuka, at ang mga patong ng lila itim na ambon ay lumalabas sa buong katawan. Ang ambon mismo ay puno ng mga layer. Malakas na corrosiveness at infectious power, na isa ring mahalagang dahilan kung bakit ang kagubatan na ito ay ipinakita lahat bilang itim. Isang nakakatakot na aura ang bumangon mula sa katawan nito, at ang maitim na dragon ay nagpakpak ng mga pakpak nito, at mabilis na pumailang lang mula sa lungga ng dragon. Si Sima Jinchi ay tumangala sa langit at sumigaw, hawak ang Dragon Slashing Sword ng mataas sa kanyang kamay, at ang 9 na spirit ring sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag. Nakita na siya ng Dark Devil Dragon sa mga oras na ito, at biglang naglabas ng hindi gustong dagandong ng galit. Siyempre, mararamdaman nito ang malaking banta ng Dragon Slashing Blade at ang puot ng kalaban, ngunit sa oras na ito, wala itong pagkakataon ng duwag, at ang duwag ay kumakatawan sa kamatayan. Sa makatuwid, sa anumang kaso, dapat itong lumaban ng husto at magsikap na talunin ang kaaway. Bukod dito, ang Dragon Slashing Sword ay tiyak na may malaking deterrent at mapanirang kapangyarihan sa Dragon Clan, ngunit huwag kalimutan na ito mismo ay bahagi ng Dragon Horn ng Dragon God. Ito rin ay isang mahusay na gamot na pampalakas para sa mga dragon. Bagamat ang 100,000 taong gulang na Dark Dragon na ito ay ginaya ng Temple of War sa iba't ibang paraan, maaari rin itong maramdaman na kung kaya nitong isama ang espada sa kamay ng taong iyon, magdudulot ito ng mga hindi inaasahang pagbabago sa sarili nito, marahil may pagkakataong umalis sa eroplanong ito. Sa makatuwid, ang maitim na dragon na nakatitig sa mga mata ni Sima Jinchi ay may parehong antas ng takot at matinding kasakiman. Nagkaroon ng isa pang dagandong, at ang maitim na dragon ay bumantong hininga patungo kay Sima Jinchi na may isang bibig ng maitim na hininga ng dragon. Sa sandaling ito, ngumiti si Sima Jinchi. Kung sarili lang niya, siguradong kaya niyang talunin ang maitim na dragon na ito, kung tutuusin, malakas naman ang pagsupil sa Dragon Blade, pero matatagalan pa ito. Pero, ngayon wala siya dito mag-isa. Bilang karagdagan sa kanyang Dragon Clan Sword, mayroon ding tunay na master ng Dragon Clan. Tahimik na lumitaw ang isang figure sa likod ni Sima Jinchi. Si Sima Jinchi ay naglaslas pasulong gamit ang Dragon Slashing Sword sa kanyang kamay, na hinati ang hininga ng kadiliman sa dalawa. Kasabay nito, siya ay bumangon na, sumasabog ng makukulay na sinag ng liwanag, at mahinang nagpapakita ng siyam na kulay na ningning. Natakpan na ng makinang na ginto ang buong katawan ni Tang Wulan. Sa oras na ito, bumungad sa kanyang mga mata ang gintong liwanag. Ang kanyang battle armor ay nasa anyo pa rin ng isang free character battle armor, at walang 4 na character na battle armor na lumilitaw, ngunit kahit na ganoon, ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay kasing solid ng substance. Hinawakan ito ng kanang kamay mula sa kawalan, at ang Wind Knife Demon na si Sima Jinchi ay naging isang higanteng kutsilyo at nahulog sa kanyang pagkakahawak. At sa sandaling ito, ang hininga ng Golden Dragon King na kanina pa pinigilan at itinago ay biglang sumambulat na parang tsunami na sumisipol sa bundok, at pinakawalan sa lahat ng paraan. Bumantong hininga ang Dark Demon Dragon, na orihinal na naghahanda para sa isang malawakang pag-atake. Ngunit isang hininga na tila natutunaw ang kanyang dugo ay biglang tumama sa kanyang mukha. Ang pakiramdam na iyon, na parang saglit na crush ng nakatataas, ay naging ganap na hindi makagalaw. Dapat mong malaman na ang orihinal na Beast God na si Emperor Tian, na ang cultivation base ay malapit na sa 1,000,000 taon, ay pipigilan sa isang tiyak na lawak kapag kaharap ang bloodline ni Tang Wulan. Higit pa rito, ito ay isang maitim na dragon na may lamang 100,000 taon ng paglilinang. Sa larangang ito ng God of War, ang Golden-Eyed Black Dragon King ang pinakamalakas na Soul Beast, at pagkatapos ay ito na. Hinaharap ang dobleng pagsupil ng Dragon Sword at ang Golden Dragon King Bloodline. Ang maitim na dragon ay hindi man lang makapagpatuloy sa paglipad. At sa sandaling ito, ang espasyo sa paligid ng Dark Devil Dragon ay biglang umikot ng marahas, ganap na nakakulong ito doon.
Ang makinang na siyam na kulay na liwanag ay kumislap sa isang iglap. Isang makinang at mahigpit na liwanag at anino ang naiwan sa hangin. Ang mga mata ng madilim na dragon ay naging mapurol halos kaagad. Nasuspine sa hangin na hindi gumagalaw. Sa oras na ito, si Tangwulan ay nakarating na sa kabilang panig ng lambak, at ang Dragon Clan Magic Sword sa kanyang kamay ay naging isang Gale Sword Demon si Majinchi. Hindi man lang tumingin ang dalawa sa Dark Dragon, at mabilis silang lumipat sa kanan. Isang gintong pattern, na kumikinang na may siyam na kulay na liwanag, unang lumitaw sa noo ng madilim na dragon, at pagkatapos ay pinalawak mula sa noo pababa, sa pamamagitan ng leeg, dibdib, tiyan, at hanggang sa buntot. Kaagad pagkatapos, mula sa mga ginintoang linya, siyam na kulay na sinag ng liwanag ay sumabog. Boom! Sa marahas na dagandong. Ang malaking katawan ng maitim na dragon ay sumambulat sa tunog. Kumalat ang isang lilang itim na ulap. Ang buong larangan ng digmaan ng Diyos ng digmaan ay yumanig ng malakas, at nagkaroon ng tunog na tila ang pinuno ng langit at lupa. Napatay na ang Dark Dragon. Ang lilang itim na ulap ay nakakalat sa lahat ng direksyon, tumakas patungo sa paligid. Battlefield ng God of War, sa kagubatan sa gilid ng Temple of War. Huminto si Yutian Daoluo, na pinapatay ang Soul Beast ng napakabilis. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang kulay. Ano ang sitwasyon? Napatay ang Dark Dragon. Wala siyang naramdaman, halatang hindi nila ito pinatay. Hindi sila, ito ay mula sa tapat. Mabuting tao, ang maliliit na bagay na ito ay talagang nagdala ng walang katapusang mga sorpresa sa aking sarili. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Guan Yu. Bagamat mataas ang pagtatansya niya sa mga kabataang ito sa Shrek Academy, paulit-ulit pa rin silang nagulat sa kanya. Ito ay talagang isang sorpresa. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tangwulan. Ang lahat ng ito ay nasa kanyang plano. Hindi ba ito nangangahulugan na ang pagpatay sa 100,000 taong kaluluwang hayop ay magkakaroon ng malaking pagtaas? So, dito sila nanalo. Ang pakikipagkumpetensya para sa komprehensibong lakas ay maaaring hindi kasing husay ng kabilang partido. Gayunpaman, upang pag-usapan ang tungkol sa pangangaso ng mga dragon, sa mundong ito ay natatakot ako na walang tulog ang maihahambing sa kanya at kay Sima Jinchi. Bakit hindi ka pumunta sa lugar kung saan natulog ang dalawang dragon noong nakaraang exploration, para lang lituhin ang kalaban? Kapag oras na para sa totoong laro na pumatay sa isang iglap. Oo, napatay niya ang 10,000 Years Dark Dragon sa isang segundo. Ngunit iyon ay si Tangwulan, ang Dragon Emperor Daoluo na nakasuot ng free character battle armor, wika ng Dragon Moon, kasama si Sima Jinchi, ang espada at magic sword ng Dragon Clan, at ang orihinal at pinakamalakas na diskarte sa pakikipaglaban ni Tangwulan na ipinagbabawal na oras at espasyo. Ang buong suntok ni Dragon Emperor Slash. Masasabing iyon ang peak attack na kayang gawin ni Tangwulan. Sa isang hiwa, kahit na si Limit Daoluo ay maaaring hindi ito mapigilan. Ang pagkabigla ay higit pa kay Yutian Daoluo Guanyo. Sa kabilang panig ng ilog, nang marinig ni Emperor Sword Daoluo Long Chanwo at Divine Sword Daoluo Sumengju ng mahinang boses na nagpapahayag na napatay na ang Dark Devil Dragon, naramdaman nilang pareho silang nababaliw. Ito ay masyadong mabilis. Nagkomento pa rin sila kung ito ba ay isang bitag sa nakaraan, at sa susunod na sandali, napatay na nila ang maitim na dragon. Kung nagkaroon ng mga kalkulasyon, tiyak na ito ang pinakamabilis na bilis ng pagpatay ng Dark Dragon mula nang itatag ang Battlefield of God of War. Huwag sabihin na hindi sila pumunta doon sa unang pagkakataon, kahit na ito ang unang pagkakataon, natatakot ako na baka huli na upang pigilan ito. Hindi kaya itinuon ng kabilang partido ang kapangyarihan ng lahat ng 5 tao para harapin ang maitim na dragon. Gayunpaman, hindi ito dapat tama. Kung ganoon nga, ano pa ang gagawin nila? Sa labas ng Ares Arena. Sa karanasan ni Haori Daoluo Auroi, nanlaki ang kanyang mga mata sa oras na ito. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na totoo ang naunang eksena. Hindi ito nakikita ng God of War sa laro, ngunit malinaw nilang nakikita ang ginawa ni Tangwulan. Ang Martial Soul Fusion Technique, iyon talaga ang Martial Soul Fusion Technique. Ang lalaking iyon ay naging espada para gamitin ni Tangwulan. At paanong ang lakas ng suntok na iyon ay nakakatakot? Dapat mong malaman na ang katawan ng Dragon Clan ay ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa mga Soul Beast, at ang malaking bahagi ng lakas ng anumang Soul Beast ay nasa katawan. Ang 100,000 taong gulang na Dark Dragon ay malubhang naputol. Walang naniniwala dito. Ngunit ginawa ito ni Tangwulan, at tila, kahit papaano, ito ay napakadali. Sa wakas ay naunawaan na ni Auroi kung bakit tumingin sa kanya si Airong at ngumiti. Malinaw, alam niya kung ano ang gagawin ni Tangwulan. Sa oras na ito, naramdaman din niya sa unang pagkakataon na ang nakaraang kasunduan sa pagsusugal ay hindi masyadong matatag. Dahil alam na alam niya kung gaano kalaki ang aidudulot ng pagdami ng pagpatay sa 100,000 taong Soul Beast sa Soul Master ng party na iyon.
Ang pagtaas ng lahat ng antas ng Spirit Ring ay hindi mabibilang na 10,000 taon, ito ay isang dalawang antas na pagtaas sa kapangyarihan ng Espiritu. Si Tang Wulan, na nagtaas ng dalawang antas ng kapangyarihan ng Espiritu, ay malamang na malapit na sa limit Daoluo, tama ba? At sa kanilang panig, mayroon pang ang mga Spirit Masters na kailangang i-upgrade ang kanilang Spirit Power ng 2 level para makapasok sa may titulong Daoluo level mula sa Contra. Ang agwat sa pagitan ng dalawang panig ay lubhang nakipot ng sabay-sabay. Sa labanang ito, isa pang aksidente ang naganap. At ang aksidenteng ito, ganap na tumagilid sa direksyon ni Shrek. Masayang tumingin si Aerung sa malaking screen sa harap niya. Kahit na hindi niya alam kung ano ang dadalhin ni Tang Wulan kay Tang Wulan mula sa pagpatay sa Dark Dragon, mula sa kasalukuyang sitwasyon, hindi nila nakalimutan ang sitwasyon. Sa oras na ito, nakita na nina Tang Wulan at si Ma Jinchi ang mag-asawang Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo. Nagkatinginan ang dalawang gilid sa magkabilang gilid ng ilog. Nakangiti si Tang Wulan. Sa sandaling ito, siya at si Ma Jinchi ay parehong nakabalot sa isang madilim na lilang halo, at ang halo na ito ay patuloy na naghahalo sa kanilang mga katawan. Sa lakas ng isip ni Tang Wulan sa konkretong antas ng pag-iisip, syempre, malinaw niyang nararamdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Siya rin ay labis na nagulat, at hindi rin inaasahan na ang pagtaas sa pangangaso ng 100,000 taon na mga kaluluwang hayop ay magiging napakalaki. Malakas na sinabi ni Long Qianwo sa kabilang panig ng ilog, napatay mo ba ang maitim na dragon? Sinabi ni Tang Wulan, eksakto. Tumanggo si Long Qianwo at nagsabi, napakabuti. Pagkatapos sabihin ang dalawang salitang ito, hinailan niya si Divine Sword Daoluo sa tabi niya, at nawala ang dalawa sa kakahuyan sa likod niya. Wala na. Tama na, sapat na kalmado. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, orihinal na gusto niyang hikayatin ang dalawang kalaban na umatake. Kung ganoon, baka may pagkakataon silang talunin sila. Siya at si Ma Jinchi ay mayroon ding martial arts fusion skills. Kung 2-2, may tiwala pa rin siya. Ang pinaka-inaalala niya ay nasa paligid din si Yutian Daoluo sa oras na ito. Yan ang gulo. Sa oras na ito, si Ling Ziquen na nakaupo sa gitna ng kalsada ang talagang nagkakaproblema. Tinakpan ng pink na mecha ang buong katawan, at dumating na si Ling Ziquen malapit sa ilog. Sa Ares Arena na ito, ang gitnang kalsada lang ang may tulay na nagdudugtong sa magkabilang gilid. Sa makatuwid, mula rito, makikita pa niya ang base camp sa kabilang bahagi ng distansya. At ngayon, ang nakita niya ay hindi ang base camp, kundi ang pangunahing Soul Master, si Mo Qin Daoluo Mo Zihong na nakaupo sa gitna ng kalaban. Simple at tahimik ang mukha ni Mo Zihong, at mas eleganteng. Isang mahabang buhok ang nakalawit sa magkabilang gilid ng pisngi. Ang buong tao mismo ay naglalabas ng mahinang pakiramdam ng ritmo. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa kabilang gilid ng tulay, na may guko na ipinakita bilang isang lilang kristal sa kanyang mga tuhod. Nauna pa nga si Ling Ziquen dito ng isang hakbang kaysa sa kanya. Inisip niya ang payo ni Tang Wulan at hindi siya tumawid sa tulay. Ngunit narito ang mahinahong pagmamasid sa sitwasyon sa kabilang panig. Ang isang pares ng maiikling baril sa kanyang mga kamay ay umindayog sa kanyang mga palad, nakatingin sa kabilang bahagi. Pagkatapos ay nakita niya si Mo Zihong. Noong una niyang makita itong magic piano na Daoluo, naramdaman ni Ling Ziquen na hindi niya masyadong gusto ang taong ito. Walang ibang dahilan, basta ayoko lang. Parang medyo bongga ang itsura ng kausap. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ni Ling Ziquen na ang ugali ng kabilang partido ay talagang hindi isang pagkukunwari. Dahil nagsimulang tumugtog ng piano si Mo Zihong. Ang malamyos na tunog ng piano ay natural na nagdadala ng kakaibang apela. Binuksan ni Ling Ziquen ang mga proteksyon na hakbang ng mecha sa isang iglap, una sa lahat upang ihiwalay ang mga sound wave. Ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan niya na walang saysay na gawin ito ng mag-isa. Bagamat hindi matransmit ang tunog ng piano ng kalaban, may kakaibang pagbabago sa pag-iisip na magdudulot ng resonance ng mecha energy. Bagamat ihihiwalay siya sa malaking bahagi, may epekto pa rin ito sa kanya. Isang kapansin-pansing pakiramdam ng pagkahapo ang nagsimulang lumitaw sa aking puso, at ang pakiramdam na iyon ay lubhang hindi komportable. Kahit na si Ling Ziquen ay hindi isang soul master, ang kanyang mental power ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Kapag nagsasaliksik, karaniwan ang hindi matulog ng ilang araw o gabi. Halos hindi nakikita sa kanya ang salitang pagkahapo. Pero sa pagkakataong ito, ramdam na ramdam niya ang pagod niya. Ito ay isang uri ng pagkahapo na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Nagsimula ring lumitaw ang iba't ibang negatibong emosyon. Bakit ako mag-aaral ng mabuti? Bakit ko hahabulin ang isang malakas na bagay? Bakit hindi ko mahanap ang lalaking gusto ko? Bakit nakakainis ang lalaking iyon na si Tang Wulan, pero gusto lang niyang makasama siya? Lahat ng uri ng magulo at masalimuot na pag-iisip ay lumabas din sa kanyang isipan. Nararamdaman pa ni Ling Ziquen na ang kanyang mga mata ay naging medyo tamad. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay isang tao o hindi isang Diyos. Noong una ay gustong sumama ni Tang Wulan, ngunit dapat ay si Yutian Daoluo ang nakaupo sa gitna ng kalsada.
Kaya naman, inayos niya na si Ling Ziqhen ang nasa gitna, ang pangunahing tungkulin ay ang humadlang, maging ang pananakot. Dahil ang Soul Guide Array source core ni Ling Ziqhen ay nakakatakot pa rin. Kapag nailabas na ni Ling Ziqhen ang pakiramdam ng baliw na gustong sumabog, kailangan itong timbangin ni Limit Daoluo. Ngunit hindi niya inaasahan na ang makakaharap ni Ling Ziqhen ay ang kanyang kalaban na pinakatakot makipaglaban sa mga mecha, isang Control Spirit Master, at isang malakas na Sonic Control Spirit Master. Hindi talaga maisip ni Mo Chin Daoluo Mo Zihong ang sitwasyon ni Ling Ziqhen. Laking gulat din niya nang makita niya ang pink na mecha ni Ling Ziqhen. Battle armor ba ito? Medyo naiiba ang hitsura nito, ngunit ang mga pagbabago sa enerhiya na ibinubuga ay medyo malakas. Sabihin na hindi ito isang sandata ng labanan. Masyadong malakas ang sariling hininga nito. Mecha ba ito? Ngunit ang laki ng mecha ay masyadong maliit. Sa makatuwid, nagsimula siyang tumugtog ng piano upang subukan. Ang pinakamagaling kay Mo Zihong ay ang iba't ibang sumpa na inilabas sa pamamagitan ng Magic Piano. Ang kanyang Magic Piano control ay napakalakas. Ang reputasyon ng Battle Spirit Master ng unang control system ng Temple of War ay hindi para sa wala. Tiyak na, nang tumugtog siya ng piano, isang layer ng pink na ilaw ang nagalit sa kalaban, na hamarang sa sarili niyang tunog ng piano. Tapos nakatayo lang doon nang hindi gumagalaw. Walang pag-atake sa kanya, ngunit ang proteksyon ay umiiral pa rin. Sa katunayan, hindi niya alam na kung direktang umatake siya sa oras na ito, natatakot ako na hindi ito malabanan ni Ling Ziqhen. Dahil hindi alam ni Mo Zihong ang sitwasyon, nagpatuloy siya sa paglalaro. Si Ling Ziqhen, na nasa tapat, ay medyo nalilito sa ilalim ng impluwensya ng tunog ng piano. Sa kabutihang palad, ang kanyang Super God class na mecha ng proteksyon at mga kakayahan sa paghihiwalay ay medyo malakas, na sinasala ang malaking bahagi ng epekto ng piano. At mayroon din siyang kakayahang tumayo sa kanyang sarili at protektahan ang may-ari, na nagpapahintulot sa kanya na mapanatili ang kanyang kasalukuyang estado. Kaliwa, dumating na rin sina Xu Xiaoyan at Yuanan Yahui sa tabi ng ilog. Ang gawaing ibinigay sa kanila ni Tang Wulan ay pansamantalang pag-atake. Ito rin ang nag-iisang offensive point sa tatlong lane. Pagdating sa ilog, gusto ni Yuanan Yahui na tumingin sa kabila. Sa oras na ito, lumitaw din ang kabaligtaran na kalaban. Pagtingin sa kabila ng ilog, si Kang Long Daoluo Nangang Yi iyon. Sa larangang ito ng Diyos ng Digmaan, ang lahat ng mga tagapagbalita ng kaluluwa ay pinangangalagaan, ibig sabihin, maaari mo lamang gamitin ang ilan sa mga pinakakaraniwang paraan upang makipag-usap sa isa't isa, o mayroong isang espesyal na koneksyon, katulad ng pagtuklas ng espiritu. Mga kasanayan sa kaluluwa. Bagamat lahat ng kalahok sa labanan ngayon ay isang title Daoluo level cultivation base, ngunit sa bagay na ito, hindi talaga sila ganoon kagaling. Sa makatuwid, alinman sa panig ng Shrek Academy o sa kabilang panig ng Templo ng Digmaan, walang paraan upang ipaalam sa mga kasosyo ang kanilang sariling sitwasyon sa unang pagkakataon. Sa makatuwid, hindi alam ni Yuanan Yahui kung ito ay isang tao o dalawang tao. Nagkaharap din ang magkabilang panig sa kabila ng ilog, at hindi agad kumilos. Ang kaibahan lang ay mas malakas ang kumpiyansa ni Yuanan Yahui. Narinig din niya ang tunog ng pinapatay na maitim na dragon, at pagkatapos ay malinaw niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang espiritong kapangyarihan sa oras na ito. Ang halatang pagtaas ay isa ring malaking pagtaas para sa kanya na isa ng title Daoluo. Kaya naman, nang makita niyang ang kalaban ay ang mas mahina na si Kang Long Daoluo Nangang Yi, nagliwanag ang kanyang mga mata. Natural na nakita rin sila ni Nangang Yi. Para kay Xu Xiaoyan, wala siyang gaanong impresyon, ngunit para kay Yuanan Yahui, marami siyang impormasyon sa Temple of War. Sa Shrek Academy admissions meeting, nagpakita si Yuanan Yahui ng malakas na lakas. Siya ay hindi lamang isang pinamagatang Daoluo, ngunit nagtataglay din ng 4 na karakter na armor ng labanan. Kaakibat ng mga nakaraang pagganap ng mga taga-Shrek, medyo nagdadalawang isip siya sa kanyang puso. Isa pa, may kasama sa tabi ni Yuanan Yahui. Ayon sa datos, dapat ay miyembro din ito ng Shrek 7 Devils. Ang Shrek 7 Devils ay napakalakas pa sa Food-type Spirit Masters, hindi pa banggitin ang mga Spirit Masters ng mga pangunahing laban na ito. Kaya naman, pagkatapos makita ang kabilang partido, agad siyang umatras. Ang pangalawang anak na babae ni Yuanan Yahui ay tumugon nang hindi siya umakyat dito, at siya ay tahimik na umatras sa kagubatan sa kanyang gilid upang magtago. Yuanan, anong gagawin natin? Nandyan ba tayo? Tanong ni Xu Xiaoyan kay Yuanan Yahui. Sumimangot si Yuanan Yahui at sinabing, natatakot ako sa mga bitag, kaya huwag magmadali. Linisin natin ang mga aquatic spirit beast sa ilog. Pagkatapos ay obserbahan natin ang paggalaw. Habang nagsasalita siya, bumangon siya, biglang kumalat sa likod niya ang isang pares ng itim na pakpak, nagbago rin ang kanyang anyo, na nagpapakita ng kanyang orihinal na katawan ng babae, at ang kanyang hitsura ay bumalik sa kanyang normal na hitsura sa halip na isang ordinaryong lalaki. Hitsura. Si Yuanan Yahui, sa estado ng pagbabago ng Fallen Angel, ay natural na may masamang alindog. Nang pumatay siya ng maraming demonyo ng lahing demon, siya talaga ang higit na nakinabang. Ito ay totoo lalo na para sa paglilinis ng mga daluyan ng dugo.
Sa makatuwid, ang kanyang fallen angel transformation ay lubos na bumuti sa oras na iyon. Kung bakit nagsumikap si Ye Xinglan at ayaw niyang maiwan siya ay dahil ang lakas ni Yuan Yehui ay mabilis na lumakas. Iyon ay hindi lamang ang pagpapabuti ng kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang pagpapabuti ng pangkalahatang lakas. Ang lakas ng kambal na espiritu, matapos masira ang antas ng title Daoluo, malinaw na nahayag ang mga pakinabang. Sa mga Shrek 7 Devils, maliban kay Tang Wulan, si Yuan Yehui ay kailangang bumangon ng mabilis. Siya ang unang nakalusot sa title Daoluo, at sa maikling panahon, naabot niya ang antas na 73. Papalapit ito ng papalapit sa Super Daoluo. May isip na sa tulong ng kambal na martial souls, kasama ng tunay na dugong dinalisay na dugo ng ninuno na si Titan at Great Ape Arming, nililinis ng Demon King ang dugo ng mga fallen angel, si Super Daoluo walang bottleneck sa antas na pipigil sa kanya sa pagsulong. Sa relatibong pagsasalita, bagamat napakabilis din ng pag-unlad ng ibang tao, ito ay mas malala pa rin kaysa Yuan Yehui. Hindi kailanman tinanggap ni Ye Xinglan ang pagkatalo, hindi kumbinsido kay Tang Wulan, lalo pa si Yuan Yehui, na nagpipigil ng kanyang lakas, at sumabog ngayon, upang piliting maunawaan ang malalim na kahulugan ng antas ng Diyos ng Espada. At ang lakas ni Yuan Yehui, sa isang kahulugan, ay talagang katumbas ni Ye Xinglan, na nakaranas ng antas ng Diyos ng Espada. Talagang kabilang ito sa 7 monsters, ang cultivation base ay pangalawa lamang sa pagkakaroon ni Tang Wulan. Isang madilim na lilang halo ang umikot sa kanyang katawan, at isang malabong ginto ang umaagos dito. Ang lilang ginto ay ang maharlikang dugo ng mga demonyo. Ang pinakadalisay na kapangyarihan ng kasamaan. Matapos maging fallen angel si Yuan Yehui, nagbago rin ang sarili niyang hininga. Bilang karagdagan sa pagpapanatiling malinaw sa kanyang mga mata, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang malakas na masamang espiritu. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, lumitaw ang Dark Devil Sword sa kanyang palad. Sa oras na ito, malinaw na naramdaman ng aquatic soul beast sa ibaba ang kanyang pag-iral. Isang malaking isda ang biglang nagpakita ng kanyang ulo, isang bibig, at isang water arrow na tumalsik patungo kay Yuan Yehui. Ang mga palaso ng tubig ay napakabilis, tumatagos sa hangin sa pamamagitan ng isang hiyawan, at mayroon itong masangsang na amoy, na halatang nakakalason. Ngunit sa oras na ito, ang lilang gintong halo sa ilalim ng mga paa ni Yuan Yehui ay biglang umikot, at nang matapakan niya ito, ang hangin ay nag-vibrate, at ang alon ng tubig ay nawala nang hindi man lang siya tinamaan sa kanyang harapan. Ang mas nakakatakot ay ang buong ibabaw ng ilog sa ibaba. Ay collapse. Ang ulo ng fish soul beast na sumugod palabas ay diretsyong nilapi ng kawalan. Sabay-sabay. Ikanaway ni Yuan Yehui ang Dark Demon Sword pababa. Ang lilang gintong liwanag ay kumikinang sa kanyang katawan. Madilim na parang tinta, nagiging demonyo. Isang espada ang tumawid, at sa isang iglap, ang malalaki at malalaking bahagi ng ilog sa ibaba ay naging kulay ube at itim, at pagkatapos, tila kumukulo, at isang malaking daloy ng mga bula ang tumaas. Kumalat ang mga piraso ng liwanag, umahan mula sa ilog sa ibaba, sunod-sunod na sumugod sa kanya at sa katawan ni Xu Xiaoyan. Bagamat umatras si Nan Gangyi sa kakahuyan sa kabilang panig, hindi siya umalis, ngunit lihim na pinagmamasdan ang kaharap na kalaban. Nang makita niyang pinapatay ni Yuan Yehui ang aquatic soul beast sa ilog na may magaan na timbang, hindi niya napigil ang huminga. Ito ay tila iba sa kakayahan na ipinakita sa orihinal na impormasyon. Sa napakalakas na dark power, hindi ba siya isang masamang espiritong master? Ang lilang itim sa tubig ng ilog ay kumakalat pa rin sa malayo, saan man ito dumaan, ang mahinang kaluluwang mga hayop ay walang kakayahan na lumaban, at sila ay nagiging mga sinag ng liwanag at nawawala. Mayroon ding ilang makapangyarihang soul beast na may mga amphibious na kakayahan, at abala sila sa pagbabarena mula sa tubig. Ang ilan ay sumugod patungo sa Yuan Yehui, habang ang ilan ay mabilis na tumakas. Sa sandaling ito, habang umiinom ng tubig sa di kalayuan, biglang bumuhos sa hangin ang isang malaking jet ng tubig. Isang malakas na buntong hininga din ang bumuga. Bilang hangganan ng ilog, mayroon ding ilang makapangyarihang kaluluwang hayop sa ilog na ito, tulad ng isang ito sa harap mo. Sa tuktok ng malaking haligi ng tubig na nag-spray sa hangin, isang malaking hugis alimango na kaluluwang hayop na may lapad ng katawan na higit sa 6 na metro at taas na higit sa 4 na metro ang nasuspine sa itaas ng haligi ng tubig. Kumaway ang isang pares ng malalaking kuko sa harap, na nagpapakita ng galit nito. 10,000 taon Soul Beast Steel Crab. Overlord ng ilog sa lugar na ito. Ang maliliit na mata ng Steel Crab ay umiikot sa paligid, halos agad na nilok si Yuan Yehui. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa ilog sa ibaba, mabilis na umagos ang isang agos ng tubig, na bumubuo ng tulay sa hangin na pinalapot ng haligi ng tubig. Ang bakal na alimango na may 8 mahabang paa ay kumilos ng napakabilis, at isang pares ng mahabang ang 4 na metrong kuko sa harap ay umindayog patungo kay Yuan Yehui at sumugod. Nang makitang palapit ng palapit ang dalawang panig, ang mga bakal itim na kuko sa harap na ipinakita ng Steel Claw Crab ay ganap na nabuksan, at ang malakas na kapangyarihan ng espiritu ay lumundag. Ito ay kilala sa kanyang defensive power at ang lakas nito ay hindi kapanipaniwala.
Ang isang pares ng mga claws sa harap ay madaling makaputol ng mga bihirang metal. Sa henerasyong ito, walang aquatic soul beast ang kalaban nito. Sa oras na ito, isang malaking bilang ng mga disipulo at apo ang napatay, na lubos na ikinagalit ng Panginoon ng aquatic soul beast. Sa sandaling ito, isang liwanag ng bituin ang bumagsak mula sa langit at bumagsak sa malaking alimango na ito na may walang katulad na katumpakan. Biglang huminto ang One Ian Steel Crab, na mabilis na tumatakbo kanina. Maging ang haligi ng tubig sa ilalim ay hindi makontrol, at nahulog ang haligi ng tubig. Ang lilang gintong liwanag ay gumuhit ng isang maganda at medyo mahigpit na arco sa hangin, na dumaraan. Ang katawan ng bakal na alimango ay biglang nagyelo sa himpapawid. Tumalikod si Yuanan Yahui, na dumaan dito, hinampas ang kalabaw sa likod nito. Malinaw na makikita na ang lilang gintong liwanag ay ipinakita bilang isang whirlpool at iniksyon dito. Sa susunod na sandali, na may malakas na, boom, ang malaking katawan ng steel crab ay napunit na at sumabog pababa. Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa katawan nito at hiwalay na nagradiated. Yuan and Yahui ay tumanggaw na may kasiyahan, ito ay isang kasiyahan pa rin sa libu-libong taon, ayos. Si Xu Xiaoyan, na nagtanggal ng kanyang star rod, ay ngumiti at nagsabi, medyo kalokohan lang. Hindi mo ba iniisip na ang mga espiritong hayop dito ay hanggal? Hindi ko alam kung paano itinayo ang templo ng digmaan. Hindi ko alam kung paano iwasan ang kasamaan, ngunit malinaw na nararamdaman ko na tayo ito ay napakalakas kaya't nang ahas pa siyang sumugod. Ito ay isang brain dead. Nakatago sa kakahuyan, hindi napigilan ni Nangang Yi ang pagdadalamati at galit. Ang pinsala ba sa utak na ito ay nangangahulugan ng soul beast? O tayo ba? Speechless talaga ito, speechless. Ngunit sa oras na ito ay hindi pa siya ng ahas na lumabas. Alam na alam niya ang lakas ng One Ian Steel Crab. Bagamat kaya rin niyang talunin ito, hindi siya magiging ganoon kabilis. Ang batang babae sa kabaligtaran na gumamit ng Star Rod ay dapat na isang control type na Spirit Master, at ang kanyang control strength and attack ay palaging ang pinakamalakas na kombinasyon sa Spirit Master World. Si Nangang Yi ay lubos na nakakaalam sa sarili, kaya mas mabuting magtago sa dilim at maghintay ng pagkakataong maantala. Sa sandaling ito, sa direksyon ng gitnang kalsada, isang sinag ng liwanag ang biglang tumaas sa kalangitan, sumabog sa hangin, naging kulay rosas na halo at kumalat. May panganib sa gitna. Sumisikip ang puso ni Yuanan Yahui. Walang paraan para gumamit ng anumang soul guidance device para magpadala ng mga mensahe, kaya napag-usapan na nila ito dati. Lahat ay may dalang senyales para sa tulong na ibinigay ni Ling Zichen. Kapag nasa panganib, ang signal para sa tulong ay ilalabas. Malinaw, ang senadoryos na ito ay nagmula sa gitnang kalsada, at may mali kay Ling Zichen. Support the middle road. Go! Walang pag-aalinlangan na ikinapak ni Yuan and Yahui ang kanyang mga pakpak sa likod at lumipad patungo sa gitnang kalsada. Tumalon din si Xu Xiaoyan, sumunod na malapit sa likuran. Si Nangang Yi, na nasa kabaligtaran, ay natural na nakita ang kanilang mga kilos, ngunit sa oras na ito, talagang hindi siya nang ahas na pumasok sa kaliwa ng kabilang panig at pumasok. May problema talaga sa gitnang bahagi. Matapos maglaro ng tuloy-tuloy si Mo Chin Daoluo Mo Zihong saglit, nalaman niyang si Ling Zichen, na nasa tapat, ay nakatayo roon ng walang anumang paggalaw, at siya ay naguguluhan na. Kaya isang pansamantalang pag-atake ang inilunsad. Nanginginig ang mga kwerdas, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay nagiging sound wave at nagmamadali patungo kay Ling Zichen sa kabilang panig ng ilog. Sa kabuuan ng 100 metro, si Sonic ay nanghina ng husto, ngunit hindi makaiwas si Ling Zichen. Sa oras na ito, siya ay ganap na nahihilo, at siya ay direktang tinamaan ng Sonic. Bagamat protektado ng isang protection na takip, naapektuhan pa rin si Ling Zichen at lumipad palabas ng mahigit 10 metro, umaasa sa sariling stabilization system ng mecha upang patuloy na lumapag sa lupa. At ang pagkabigla na ito ay nagpapahina rin sa kanya, at walang pag-aalinlangan, naglabas siya ng isang senadoryos para sa tulong. Gaano kayaman ang karanasan sa pakikipaglaban ni Mo Zihong, ang kabaligtaran ni Ma Daoluo, at nakikita niya mula sa pagganap ng kalaban na malinaw na nasa ilalim ng kanyang kontrol ang kalaban. Kaya naman hindi ito makalaban. Walang pag-aalinlangan, nagpatugtog ako ng magic piano ng tuloy-tuloy, at sunod-sunod na soundwave ang sumambulat. Ang soundwave mismo ay nagpapalabas ng lavender. Ang kakaiba ay mayroong 7 soundwave sa kabuuan, at ang likod ay humahabol sa harap. Ang 7 soundwave ay nasa himpapawid, umaasa sa pagbangga sa isa't isa. 6 na beses na itong bumibilis ng magkasunod. Kapag nakumpleto na ang huling acceleration, lahat ng 7 soundwave ay nagtipon at naging mas malaking soundwave, at ang bilis ay nadagdagan din sa sukdulan. Nasa harap ito ni Ling Zichen sa peak state. Ang kontrol na ito ay maaaring inilarawan bilang hindi pangkaraniwang kasanayan. Medyo nalulumbay ang mood ni Ling Zichen sa oras na ito. Sa loob ng mahabang panahon, siya ay lubos na nagtitiwala na ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay hindi mas masama kaysa sa alinmang titulo Daoluo. Ito rin ang kumpiyansa na nang ahas siyang makipagkumpetensya kay Tang Wulan noong una.
Gayunpaman, dahil talagang nakipag-ugnayan siya sa mga pinamagatang Daoluo na ito, natuklasan niya na ang mecha lamang ay mayroon pa ring maraming pagkukulang. Pagkatapos ng lahat, hindi ganap na mapapalitan ng mecha ang lakas ng Soul Master. Maraming bagay ang kailangang pagbutihin. Alam mo, ang kanyang mecha ay may maraming one-way Soul Guide Array Source Core, na isa lamang sa buong mundo ng mecha. Ang lakas nito ay hindi maihahambing sa anumang ordinaryong Soul Guidance device. Ngunit gayunpaman, hindi niya magawang palitan ng sariling mecha ang makapangyarihang Soul Master, maliban kung ginamit niya talaga ang sarili bilang bomba. Nang makitang dumating na ang sound wave sa kanyang harapan, na-control na lamang niya ang mecha gamit ang mga braso na nakahalukip-kap sa kanyang harapan, at biglang bumukas ang protection na takip, na hamarang sa kanyang katawan. Boom! Ang sound wave ay tumama, ang katawan ni Ling Zichen ay lumipad ng patiwarik. Ang Makon Daoluo sa tapat ay tumalon na at diretsyong lumipad sa kabilang bahagi ng ilog. Habang nasa biyahe, ang magic piano na nasa kamay niya ay nakahawak, ang isang kamay ay nakahawak sa magic piano, at ang isa naman ay nagpatuloy sa pagtugtog. Isang sound wave ang sumabog sa tubig, na pinipigilan ng aquatic soul beast sa ibaba nito upang hindi siya maapektuhan. Kasabay nito, mabilis itong lumipad patungong Ling Zichen. Natukoy na niya sa oras na ito na si Ling Zichen ang pinakamahina sa mga taong pumunta sa Shrek sa pagkakataong ito. At tiyak na ito ang pinakamahina. Ibaba mo muna siya, ang round na ito ay karaniwang ang pangkalahatang sitwasyon ay napagpasyahan. Na-knockout si Ling Zichen ng 12-12 ng metro bago niya nagawang patatagin ang kanyang anyo. Ang malakas na sound wave ay nag-iwan pa ng ilang marka sa ibabaw ng kanyang mecha. Ang protection na takip ay patuloy na umaalog. Ngunit sa oras din na ito na ang mecha ni Ling Zichen ay naiilawan ng kaunting liwanag, kasing liwanag ng mga bituin. Tumataas din ang hininga ng kilabot. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang mecha sa mundo. Kahit na ang sariling lakas ni Ling Zichen ay hindi maganda, ngunit ang kapangyarihan ng mecha ay tiyak na makapangyarihan. Isa sa mga hatol ni Makon Daoluo ay may mali. Tama, si Ling Zichen talaga ang pinakamahina sa Shrek Academy, ngunit ang kanyang kahinaan ay ang kanyang sarili, hindi ang kabuuan. Ang pinakamalaking impluensya ni Makon Daoluo sa kanya ay ang kanyang kontrol, at sa sandaling siya ay dumating, patuloy itong naapektuhan kahit na hindi siya handa. At ngayon ay nagbago si Mo Zihong sa mga sonic attack, bagamat patuloy niyang tinataboy si Ling Zichen, ngunit sa parehong paraan, nawala ang kontrol niya sa kanya. Sa kasong ito, hindi nalilito si Ling Zichen. Nakataas ang isang pares ng maiikling baril sa kanyang mga kamay, dalawang sinag ng liwanag ang biglang bumaril mula sa maiikling baril, kumislap ang solidong ilaw, at nakarating sila sa harap ni Mo Zihong sa isang iglap. Napakabilis. Ang puso ni Mo Zihong ay nagulat, ngunit ang kanyang reaksyon ay napakabilis din, ang kanyang mga daliri ay pamitik, ang mga sinag ng liwanag ay sumabog, at dalawang tunog ng piano ang tumpak na hamarang sa dalawang sibat. Boom, boom. Gayunpaman, may hindi inaasahang nangyari kay Mo Zihong. Nang magbanggaan ang dalawa, ang lakas ng pagsabog ay lumampas sa kanyang hula. Sa gitna ng nakakabinging dagandong, isang malakas na alon ng hangin ang bumulaga sa kanya at napaatras. Sa sandaling ito, nakita niya na ang isang kulay rosas na figure ay umabot sa tuktok ng kanyang ulo. Kaysa sa bilis. Ang pinakamalakas na mecha ay may mga supersonic na antas. Kaagad pagkatapos, ang napakaraming light spot na dating nagliwanag sa katawan ni Ling Zichen ay sumabog ng sabay-sabay, at daan-daang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit, na sumasakop sa Magic Shin Daoluo. Napakabangis ng init ng ulo ni Ling Zichen, matagal na siyang nakontrol, galit na siya. Sa sandaling ito, mahirap samantalahin ang pagkakataong mag-counter-attack, paano niya napigilan ang kanyang mga kamay. Sa sandaling siya ay umakyat, sumambulat siya gamit ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan sa opens iba. Ang pinakamalaking bentahe ng kanyang mecha ay nasa bilis at malakas na lakas ng pag-atake nito. Sa oras na ito ay mas matangkad. At nagdusa si Mo Zihong dahil sa hindi sapat na paghuhusga sa kanyang mecha, at kahit na hindi sigurado kung ito ay mecha o battle armor. Sa oras na ito, sa ilalim ng takip ng maraming paputok na sinag, hindi na siya maiiwasan. Paano gawin? Si Mo Zihong ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon, at ang ikapitong singsing ng espiritu ay kumislap sa kanyang katawan. Ang magic piano sa kanyang kamay ay itinapon sa hangin, ang kanyang hugis ng katawan ay damaloy, at siya ay agad na sumanib sa magic piano. Biglang lumaki sa hangin ang kanyang magic piano at naging higanteng piano na 5 metro ang haba at halos 2 metro ang lapad. Mga kwerdas ay natural na umugang at gumawa ng isang kaaya-ayang ritmo. Kasabay nito, ang hindi mabilang na mga tunog ng piano ay sumabog, at ang mga sound wave ay walang reserba. Namumulaklak sa lahat ng direksyon. Ang tunay na katawan ni Makon. Boom 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 boom, isang sunod-sunod na dagandong ang umalingaw sa hangin. Ang sound wave at ang soul guide ray ay nakaapekto sa isa't isa, na sumabog sa isang grupo ng marahas na pagbabago-bago ng enerhiya. Sa oras na ito, nahayag ang lakas ng pag-atake ng magkabilang panig. Ang unang bagay na naapektuhan ay si Ling Zichen.
Nang lumitaw ang tunay na katawan ni Makan, ang tunog ng piano ay natural na naglalaman ng kapangyarihan ng kontrol, na nagpapahina sa kanyang utak, at ang mga sumunod na pag-atake ay medyo hindi magagamit. Pagkatapos ay mayroong malakas na puwersa ng pagsabog sa ibaba. Ang alon ng hangin ay umikot, pinalipad si Ling Ziqhen sa hangin at nagmamadali sa malayo. Ngunit hindi rin masyadong komportable si Mo Qin Daoluo Mo Zihong. Ang galit at activation ni Ling Ziqhen ay halos lumampas sa 70% ng Soul Guide Ray. Ang kapangyarihan ng kanyang Soul Guide Ray ay pinaliit mula sa pinagmulan ng Soul Guide Array. Oo, sa lakas ng pagsabog nito, si Tangulan ay sobrang inggit sa simula. Sa ilalim ng marahas na pagyanig, maraming shocks din ang tumama sa Magic Piano, na nagdulot ng ilang kaguluhan sa ritmo ng Magic Piano pagkatapos, at nahulog din ito sa lupa dahil sa impact, at ang nakapaligid na lupa, malalaking tract ay nabasag. Nakita ni Mo Qin Daoluo Mo Zihong na inalis ang kalaban. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay napansin niya na bago pa maalis ang kalaban ay halatang naninigas ang kanyang katawan. Ito ay malinaw na isang sitwasyon na kontrolado ng kanyang sarili. Kaya, natatakot siya sa sarili niyang ritmo. Sa pagtitiis ng epekto ng puwersa ng pagsabog sa kanyang sarili, lumitaw ang isang bilog ng mga pattern ng liwanag sa ilalim ng Magic Piano, at isang layer ng napakarilag na dark purple na metal ay lumitaw din sa ibabaw ng Magic Piano. Ito ay ang 3 character battle armor. Sa pagtaas ng 3 character battle armor, mabilis na niresolba ni Mo Zihong ang nakaraang energy shock. Kasabay nito, ang ritmo ng mga kwerdas ay tumutugtog, at ang tunog ng piano ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Ang kahinaan, sumpa, catamaran, tulog, lahat ng uri ng makapangyarihang control na tunog ng piano ay kumalat, at dumiretso upang takpan si Ling Ziqhen. Ito ang tugon ng isang makapangyarihang Diyos ng digmaan, siya ay ganap na may kakayahang gumawa ng mga tiyak na pagsasaayos sa kanyang sarili ayon sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Upang gamitin ang pinakamahusay na paraan upang atakihin ang kanilang mga kalaban. Hindi ganoon kay Amon ang karanasan sa pakikipaglaban ni Ling Ziqhen. Kung si Tangulan ang nasa kanyang sitwasyon at ang kanyang kakayahan ay nabago, pagkatapos bitawan ang kontrol dati, tiyak na gagamitin niya ang bilis para hilahin muna ang distansya at subukang makipagkita sa kanyang mga kasamahan sa halip na makipag-away ng gusto kay Makan Daoluo. Sa impact ng piano, halos agad na nawala ang espiritu ni Ling Ziqhen, at isang malakas na alarma ang tumunog sa loob ng mecha. Ang pakiramdam na ang kanyang pag-iisip ay masyadong matindi, ang proteksyon ng mecha mismo ay naon din sa pinakamalakas. Gayunpaman, sa paunang disenyo, kahit na ang epekto ng tunog ay isinasaalang-alang sa pagtatanggol, ang depensa laban sa kapangyarihang pangkaisipan ay medyo mahina pa rin pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng pag-iisip ay nasa lahat ng dako at mahirap makuha. Ito ay palaging isa sa mga paksa ng pananaliksik. Gaano man kalakas ang espiritual na kapangyarihan ni Ling Ziqhen, ito rin ay espiritual na kapangyarihan ng isang ordinaryong tao, hindi isang soul master. Limitado ang kapasidad ng kanyang utak. Sa oras na ito, sa ilalim ng epekto ng isang pinamagatang malakas na tunog ng piano ni Daoluo, ang pinagbantaan ay hindi lamang pisikal na kontrol, kundi buhay. Nagkaroon kaagad ng malubhang problema sa kanyang vital signs, at kung magpapatuloy siya, maaaring nasa panganib siyang magkaroon ng headshot. Sa sandaling ito, biglang, isang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit at bumalot sa katawan ni Ling Ziqhen. Sa sumunod na sandali, kumislap ang liwanag, at nawala si Ling Ziqhen. Ares Arena Self-Protection System. Kapag naramdaman na ang buhay ng isang Soul Master ay seryosong nanganganib, at ang Soul Master mismo ay hindi kayang tabyusan ang kanyang sarili, ang War God Arena ay magkukusa na i-teleport ito palayo upang matiyak ang kaligtasan ng Soul Master. Ito ang pinakamahalagang bagay sa Battlefield of the Gods of War bilang isang lugar ng pagsubok. Ang paglilinang ay paglilinang, ngunit tiyak na hindi ito kamatayan. Nang makita ang pagbagsak ng liwanag na iyon, biglang nakaramdam ng tiwala si Mo Zihong. Muling nag-transform sa katawan nito si Makan. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng 3 character battle armor. Walang half-stop, at hindi siya naka-move on. Ang kontrol na pinamagatang Daoluo ay lumipad patungo sa lokal na hangganan sa kabilang panig ng ilog ng walang pag-aalinlangan. Binaril palayo. Kung ikaw ay may mataas na kamay, pagkatapos ay kailangan mong kumapit sa halip na sumulong. Isa na itong 5-on-4 na sitwasyon, at hindi na niya kailangang makipagsapalaran. Bagamat makapangyarihan ang control type na Spirit Master, kung makatagpo siya ng isang makapangyarihang agile attack type na Spirit Master o isang malakas na attack type na Spirit Master, hanggat sapat ang mental power ng kalaban, siya ay lubhang mapanganib. At nang si Ling Ziqhen ay teleport palabas, sina Tangulan, Yuan Enyahui, Xu Xiaoyan, at si Ma Jinqi ay nakarinig ng boses sa kanilang mga tainga, at ang mga miyembro ng kanilang koponan ay umalis sa larangan ng digmaan ng mag-isa. Natural, hindi lang si Yuan Enyahui ang nakatanggap ng signal para sa tulong, ngunit si Tangulan ay sumugod na sa gitna ng umatras si Makan Daoluo sa kabilang panig. Sabay ding dumating sina Yuan Enyahui at Xu Xiaoyan.
Sa isang sulyap, nakita ni Tang Wulan si Mo Zihong, ang magic piano na si Dao Luo na lumubog sa kagubatan, at agad niyang naunawaan ang problema. Ito ay isang pagkakamali sa aking sariling paghuhusga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kalaban sa gitna ay hindi ang pinakamalakas na Yutian Dao Luo, kundi si Mo Zihong, Makan Dao Luo. Sa orihinal sa kanyang plano, sapat na ang lakas ng opens iba ni Ling Zikhen, lalo na kung sasabugan niya ang kanyang sarili, kahit na si Extreme Dao Luo ay kailangang magselos ng kaunti. Hanggat maaari nilang pansamantalang pigilan ang mga kalaban sa gitna, pagkatapos nilang nakawin ang madilim na dragon, maaari silang bumalik sa kawalan at makakuha ng mas mataas na kamay. Pagkatapos ay umasa sa lakas ng koponan upang makahanap ng mga pagkakataon upang makipagkompetensya sa isa't isa. Ngunit hindi niya inaasahan na ang gitnang daan ay Makan Dao Luo, at hindi rin niya pinansin ang kakayahan ni Ling Zikhen na labanan ang mga espiritong kakayahan ng Spirit Sonic Control System. Isang pagkakamali, nasira ang mga miyembro ng koponan sa gilid ng kalsada. Anuman ang sisihin sa sarili, pagkatapos makita si Yuanan Yahui, halos sabihin ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, bumalik ka kaagad sa kaliwa. Sa oras na ito, ang dalawang panig na nanunood ng labanan sa labas ng templo ng digmaan ay ganap na nabaligtad ang kanilang mga damdamin. Kumikislap ang liwanag, at si Ling Zikhen, na nakasuot ng mecha, ay naiteleport pabalik sa bulwagan ng dating templo ng digmaan. Lumapag ang mecha at panay na nakatayo doon. Ngunit si Ling Zikhen sa loob ay wala ng malay. Sa panig ni Shrek, si Aerong at ang tatlo ay nagmamadaling sumulong, ngunit ang mecha self-protection system ni Ling Zikhen ay napakalakas na hindi man lang nila mabuksan ang mecha. Kitang-kita nila ang sitwasyon sa field noon, at natural na nakita nila si Ling Zikhen na inaatake ni Makan Dao Luo. Unawain na siya ay nabigla sa pag-iisip. Kumunot ang noo ni Exi at sinabing, ano ang dapat kong gawin? Sinabi ni Aerong, kung ang dagat ng espiritu ay natroma ng mga panlabas na puwersa, hindi ito malulutas. Maaari lamang nating hayaan siyang makabawi ng mag-isa. Wala tayong magagawa ngayon. Ngayon ay hindi natin alam kung gaano kalaki ang mental shock na dinanas niya, at ang kanyang sariling kakayahan sa pagprotekta. Hanggang saan? Hindi ito magiging isang malaking problema. Ang sistema sa Ares Arena ay natural na malalaman ang mga pisikal na palatandaan ng Spirit Master, at ang mga ito ay maipapasa hanggat may isang mapanganib na sitwasyon. Malinaw na naabot niya ang antas na iyon. Walang magiging banta sa buhay. Ang mga patakaran ng battlefield ng God of War. Sabi ni Haitang Dao Luo Shimengshan. Nakahinga ng maluwag si Aerong at nagsabi, mabuti yan. Alam nilang lahat ang pagkakakilanlan ng direktor ng Research Institute. Kung may problema kay Ling Zikhen, wala talagang paraan para ipaliwanag ito sa Tang Sect. Sa oras na ito, ang mga ekspresyon ng lahat ng mga Diyos ng digmaan sa kabilang panig ng templo ng Diyos ng digmaan ay tila mas magaan. Sa wakas, medyo nakaramdam ako ng inis. Nang magsanib puwersa sina Tang Wulan at si Ma Jinchi at halos agad na pinatay ang Dark Dragon, lahat sila ay nagulat at walang kapantay. Kasabay nito, naramdaman nila sa unang pagkakataon na ang labanan ng koponan na ito ay tila hindi masyadong matatag. Sa sandaling ito, sa wakas ay nabawi nila ang kaunting kumpiyansa. Walang duda na sa panig ni Shrek, ang babaeng ito na nakasuot ng pink na battle armor o mecha ang pinakamahina sa kabuuang lakas, at ito ay kinuha ni Makan Dao Luo. Gaano man kalakas ang natitirang apat na tao, mayroong isang Extreme Dao Luo sa kanyang panig, kasama ang dalawa na nagtataglay ng mga kasanayan sa Martial Soul Fusion. Higit pa, sa mga tuntunin ng mga taktika, hindi kailanman may kukumpara ni Shrek sa kanila. Nakikita mula sa malaking screen. Sa sandaling umalis si Ling Zikhen sa larangan ng digmaan, lahat ng nasa Temple of War sa kabilang panig ay nagmuni-muni na. Maaari din silang makakuha ng pahiwatig mula sa battlefield ng God of War, at ang kalaban ay mas mababa ng isa sa gitna. Lumipad sa magkabilang pakpak. Nakumpleto ni Kang Long Dao Luo Nangang Yi ang pagtawid sa ilog halos kaagad, at ang pagtawid niya sa ilog ay ang pinakamadali, dahil ang mga aquatic spirit na hayop sa ilog ay halos patayin na ni Yuan and Yahui. Sa kabilang panig, sina Emperor Sword Dao Luo Long Chanwo at Divine Sword Dao Luo Sumengjun ay mga kasamahan din, na nagmamadaling pumunta sa ilog upang tumawid ng ilog ng buong bilis, sumugod sa posisyon ni Shrek mula sa kaliwa, at mabilis na sumusulong sa kanilang pangunahing lugar. Halata naman. Ang kanilang layunin ay pareho. Umaasa sa pagpigil sa gitnang daanan, umatake sila mula sa magkabilang panig, na sapat na upang hindi mapangalagaan ito ni Shrek sa isang mas kaunting tao. At ang tugon ni Shrek ay magiging partikular na mahalaga sa oras na ito. Ang isang mas kaunting tao ay masyadong pasibo. Higit sa lahat, malinaw nilang nakita na si Yutian Dao Luo, na nanghuhuli ng mga espiritong hayop sa kagubatan, ay dumating na sa gitna. Sa loob ng Ares Arena. Bumalik ka muna. Walang kamalay-malay na hinayaan ni Tang Wulan si Yuanin at ang iba pa na magmadaling bumalik sa kaliwa sa unang sandali, at agad na nagbago ang kanyang isip sa susunod na sandali. Umuwi ka na. Bumalik sa base camp. Anyway, mag-base camp ka. Sinabi niya sa malalim na boses kina Yuanan Yahui at Shu Xiaoyan.
Kasabay nito, nanginginig ang kanyang kamay, at isang sinag ng liwanag ang tumaas sa kalangitan, na sumasabog sa parehong senyales para sa tulong tulad ng dati ni Ling Ziqen. Walang alinlangan na ang senadoryas na ito ay ipinadala kay Sima Jinchi. Biglang naintindihan ni Tang Wulan nang pumunta sa kaliwa si Yuanan Yahui at ang iba pa. Sa oras na ito, maaaring huli na upang iligtas ang kaliwa. Kung ang kalaban ay sumugod sa kanilang base camp sa pinakamabilis na bilis, kung gayon, kapag si Yuan and Yahui at ang iba pa ay sumugod, malamang na nalampasan na ito ng kalaban. Sa oras na iyon, ang base camp ay direktang walang laman. Sa oras na ito, mayroon lamang isang lugar na maaaring ganap na ipagtanggol laban sa kalaban, at iyon ay ang base camp. At ang gitnang kalsada ang pinakamalapit sa base camp. Tanging nagmamadaling bumalik mula sa gitnang kalsada ang pinakamahusay na pagpipilian ngayon. Ang dahilan ng pagpapakawala ng hudyat ng tulong ay upang maibalik sa kanya si Sima Jinchi. Sa pagkakaroon ni Sima Jinchi, ang kanyang kabuuang lakas ay tataas sa isang antas. Ngunit nasa kanan si Sima Jinchi, imposibleng pigilan si Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo sa lakas ng isang tao. Sa halip na masira, mas mabuting magtagpo. Kung hindi ito gumana, labanan lamang ang base camp ng kalaban sa isang mapagpasyang labanan. Pagkatapos lamang ay magkakaroon ng pagkakataon na gawing tagumpay ang pagkatalo. Sa maikling yugtong ito, gumawa si Tang Wulan ng sunod-sunod na mga desisyon sa mabilis na pagtakbo ng kanyang utak. Ngayon ay alam na niya ang sarili niyang disadvantaged na sitwasyon. Ang kabuuang lakas ay mahina na. Ang orihinal na Dark Dragon ay nagbalik ng ilang sitwasyon. Ngunit ang pag-alis ni Ling Ziqen ay walang alinlangan na nabaligtad muli ang sitwasyon, at mas malala pa ito kaysa sa simula. Sa oras na ito, wala na siyang panahon para isipin ang kasalukuyang sitwasyon ni Ling Ziqen, at ang pinakamahalagang bagay ay ang mag-concentrate muna sa pagharap sa kasalukuyang larangan ng digmaan. Mabilis na umalis sina Yuan and Yahui at Xu Xiaoyan sa kanilang base camp. Hindi maaaring umatras si Tang Wulan, dahil sa oras na ito, kailangan niyang hintayin si Sima Jinchi na dumating at sumama sa kanya. Pagkatapos ay maaari silang bumalik sa kanilang base camp. Gayunpaman, sa sandaling ito, medyo wala siyang magawa nang makita ang pamilyar na figure sa kabilang panig ng ilog. Ang katawan ng Youth Yangon ay ipinakita sa gatas na puti, na may halo na dumadaloy dito. Hindi ito kasing agresibo ng Sky Gunner, ngunit mayroon itong tanging pakiramdam ng pagsasanib sa kalikasan. Nagnanais sa lahat ng direksyon, mas makalangit na sibat. Ito ang pagsusuri ni Yutian Daoluo. Minsang sinabi ni Light and Dark Daoluo Longyeo na sa Extreme Daoluo, ang pinakabalanse sa lahat ng aspeto ay si Yutian Daoluo Guanyo. Bagamat isinasaalang-alang mula sa isang negatibong pananaw, ang equilibrium ay nangangahulugang walang mga katangian. Gayunpaman, ang equilibrium ay nangangahulugan din ng katatagan. Katulad ni Guanyo ang taong ito, anuman ang oras. Bihira siyang gumawa ng mga milagro, ngunit hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban. Sa sandaling ito, ang Yutian Daoluo na ito ay lumitaw na sa kabilang bahagi ng ilog, at sa tabi niya, naroon din si Mo Zihong, isang magic piano na Daoluo. Sa gilid ng ilog, sa gilid ni Shrek, mayroon lamang isang Dragon Emperor Daoluo Tang Wulan. Bago sumugod si Sima Jinchi, walang alinlangan na haharapin niya ang isang Extreme Daoluo na mag-isa at isang Super Daoluo na may sobrang kontrol. Ito ay malinaw na medyo hindi pantay na labanan. Walang duwag, at walang pagdadalawang isip. Ang gininto ang liwanag ay kumislap sa kamay ni Tang Wulan, at ang gintong sibat ng dragon ay nasa kanyang hawak na. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang sibat kay Yutian Daoluo sa kabilang bahagi ng ilog. Walang pakialam na ngumiti si Guanyu, at malinaw na pumasok sa tenga ni Tang Wulan ang boses niya, hindi ko akalain na kaya mong patayin ang Dark Dragon ng ganoon kabilis. Parang dapat ay mayroon ka na noon nung ipinakilala ko ang Battlefield of the God of War. Mag-isip ka. Napakabuti, gusto ko ang mga kabataang tulad mo. Ngayon, hinahayaan ko lang din akong makita kung ano ang antas ng iyong kasalukuyang kampo, naabot mo na. Oo, Deputy Hallmaster. Si Mo Chin Daoluo Mo Zihong ay tumalon ng walang pag-aalinlangan at lumipad sa ibabaw ng Boundary River mula sa gilid. Hindi gumalaw si Tang Wulan, sa sandaling ito ay hindi na niya ito mapigilan. Dahil ang Yutian Daoluo Chi machine sa tapat ay ganap na nakalock sa kanya. Bilang Extreme Daoluo, tiyak na may sariling pride si Guanyu, paano nila haharapin ni Makon Daoluo ang Junior 2-1? Lalo na kapag ang kalaban ay wala sa antas ng Extreme Daoluo, o kahit isang free character battle armor master lang. Puno ng interes ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Tang Wulan. Ang binatang ito ay nakagawa na ng napakaraming mga himala. Pagkatapos magsakripisyo ni Qingtian Daoluo Yunming para kay Shrek, pinukaw niya ang pangunahing sinag at pinangunahan ang mga natitirang estudyante ni Shrek na itayo muli ang Shrek Academy, at talagang pinahintulutan ang Academy na muling mag-enroll ng mga mag-aaral, bumangon at tinanggihan ang The Threat of Yuchuanling Pagoda. Ang lahat ng ito ay ginawa ng isang binata na wala pang 30 taong gulang. Paanong hindi masasabing isa itong himala? Si Guanyu ay may kalmadong personalidad, at hindi niya iniisip na maging saksi sa mga himala.
Katulad ng ginawa niya kay Qingtian Daoluo Yunming sa simula. Magiging katulad ba ni Yunming ang binatang kaharap niya sa simula? Maging mainstay ng Soul Master World. Noong mga panahong iyon, si Qingtian Daoluo Yunming, na may mahusay na baril, ay tumama sa walang talo na kamay ng mundo. Ito ay tiyak na dahil sa kanyang pag-iral na ang impluwensya ng Shrek Academy ay umabot sa rurok nito. Si Hanhai Daoluo Chenzinji ay labis na ipinagmamalaki, pagkatapos na hamanin si Yunming minsan, hindi na niya binanggit ang pagpunta sa Shrek upang hanapin muli si Long Yeo. May isip kung gaano kasabik ang naidulot sa kanya ni Yunming noon. Ang Holy Spirit Sect ay mas natakot na magpakita dahil sa pagkakaroon nitong Qingtian Daoluo. Hanggang sa araw na iyon na ang dalawang nakapirming naka-install na mga kanyang na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos, kasama ang hindi mabilang na mga powerhouse na itinuro ng banal na espiritu, sa wakas ay hinayaan itong mahulog. Sa katunayan, kung hindi dahil sa pagprotekta sa lahat ng estudyante ng Shrek Academy, sa mundong ito, sino ang makakasakit kay Sky Daoluo? Kahit na naisip ni Guan Yu, naramdaman niyang hindi dapat gawin iyon ni Qingtian Daoluo. Kung aalis lang siya kasama ang Holy Spirit Daoluo sa oras na iyon, walang makakapigil sa kanya. Pagkatapos noon, ganap na niyang maihiganti ang Holy Spirit Cult at ang Spirit Pagoda gamit ang sarili niyang malakas na lakas. Sa kanyang lakas, maaaring mas madaling itayo muli ang Shrek kaysa kay Tangulan ngayon. Tutal, sumigaw si Qingtian Daoluo, kahit anong panahon ng mga nagtapos sa Shrek, tiyak na magtitipon sila sa paligid niya sa unang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon, ginamit niya ang kanyang buhay upang ipagtanggol ang kaluwalhatian ni Shrek. Halos mamatay ang mga guro ni Shrek, ngunit wala sa mga estudyante ang namatay, lahat ay nakaligtas. Ito ang diwa ni Shrek. Sa tuwing iniisip ito, hindi maiwasan ni Yutian Daoluo Guanyo na humanga kay Yunming ng taos-puso. Sa sandaling iyon, mas malalim niyang naunawaan na hindi lamang ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ni Yunming, kundi pati na rin ang kanyang mentalidad ay mas mababa sa kalaban. It's him instead, baka hindi rin niya magawa ang determinasyon na iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring gawin ito ng bukas palad. Higit pa rito, si Yunming ay mayroon pa ring minamahal na asawa. Ang kanyang kakayahang mag-atubiling mag-alinlangan ay sapat na upang patunayan kung gaano kalalim ang kanyang pakiramdam ng responsibilidad kay Shrek. Sa sandaling ito, nakatayo sa kabilang panig ng ilog, ang binata sa kanyang harapan ay ang kahalili ni Qingtian Daoluo Yunming. Sa katunayan, gusto na ni Guan Yu na makipagkumpetensya kay Tangulan minsan, dahil gusto niyang makita kung ang binatang ito na pinili ni Yunming ay kwalipikadong kumuha ng klase ng Qingtian Daoluo. Dahil dito, kaharap si Tangulan, hindi siya kailanman magpapakita ng anumang awa sa kanyang mga nasasakupan. Ang magiliw at jade na baril na Yutian ay kumikinang na may malagatas na puting kinang. Hindi pinahintulutan ni Guan Yu si Tangulan na manguna dahil siya ay isang elder. Kumuha siya ng kalahating hakbang pasulong gamit ang kanyang kaliwang paa, at 100 metro ang layo, ang matalim na sibat ng Yutian ay tumusok mula sa kawalan. Sa sandaling tumusok ang Yutian Divine Spear, ang buong espiritu ni Tangulan ay umabot na sa rurok, dahil sa sandaling iyon, lubos niyang naunawaan na tinatrato siya ni Yutian Daoluo bilang isang kalaban ng parehong antas. Ang nakapalibot na kalawakan ay lumitaw kahit na bahagyang baluktot sa sandaling ang Yutian Divine Spear ay tumusok, na parang nawala ang lahat ng tanawin sa sandaling iyon. Naglaho silang lahat ng tumusok ang baril, ang iba, pero napakalambot nito, parang liwanag ng baril na umiihip sa simoy ng hangin. Tumagos sa langit ang liwanag ng baril at kumislap. Ngunit sa sandaling ito, hindi ginalaw ni Tangulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay. Ang mas maraming langit, sa kabila ng langit. Walang pagbabago sa lahat ng bagay sa paligid, ngunit biglang itinaas ni Tangulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, hinawakan ang baril gamit ang dalawang kamay, at gumawa ng hakbang upang ilagay ito sa stand. Dang! May malutong na tunog. Ang puting Yutian na baril ay tila lumitaw sa kawalan. Ngunit ito ay nangyari na pinulot ng Golden Dragon Spear. Ang malambing na tunog ng salpukan ng dalawang sibat ay nagpatahimik sa paligid, at lahat ng mga insekto at mga ibon na nagsisigawan ay nawala ng walang bakas sa isang iglap. Si Guan Yu ay nagpakita lang sa harap ni Tangulan. Nang hindi gumagamit ng anumang espiritong kakayahan, ang matalim na sibat ng Yutian ay biglang umatras, at pagkatapos ay tumusok pasulong na parang kidlat, na siyang pinakasimpleng aksyon. Ang mga galaw ni Tangulan ay napakasimple rin, ang Golden Dragon Spear ay lumubog pababa, at ang dulo ng Yutian Spirit Spear ay nablock ng may katumpakan ng Bar Isles. Nagkaroon ng malutong na ding. Ang Bar Isles ng Golden Dragon Spear ay nakatungo sa likod, at malapit na itong tumama sa dibdib ni Tangulan. Boom! Isang malakas na tibok ng puso ang tumunog, ang malakas na pagbabago-bago ng chi ng dugo ay sumambulat, at ang gintong sibat ng dragon ay umayos bigla, na inilalayo ang Yutian God Spear. Kasabay nito, itinadyakan ni Tangulan ang kanyang kanang paa sa lupa. Sinabayan ng mabangis na dagandong ng dragon, ang mga gintong dragon ay bumangon mula sa lupa at sumugod patungo sa Guan Yu mula sa lahat ng direksyon.
Ang matalim na baril ng Yutian na binuksan ni Guan Yu Dang ay agad na nahulog sa buntot nito, at sa isang puntong tila mas magaan sa lupa, ang pagkabigla na dulot ng pagyanig ng Golden Dragon sa lupa ay agad na bumagsak. Kasabay nito, ang Yutian Divine Spear ay naging mabibigat na anino ng sibat, ngunit ang figure ni Yutian Daoluo ay makikitang muli. Kailan? Habang bumagsak ang 8 gintong dragon, kinailangan muli ni Tang Wulan na gamitin ang kanyang gintong dragon na sibat upang harangan ang matalim na sibat ng Yutian na lumabas mula sa anino ng sibat. Sa pagkakataong ito, ang tindi ng Yutian Divine Spear ay napakamangha kaya ang Golden Dragon Spear ay nasaksak at tumama sa dibdib ni Tang Wulan, na naging sanhi ng kanyang pagsinghot. Umatras si Tang Wulan. Ang mga kaliskis ng katawan ng ginintoang dragon ay nakaka-offset ng maraming epekto. Nagawa ni Guan Yu na mag-ingat na huwag hayaan ang mga tao, at muling sinaksak ang baril ni Yutian. Sa pagkakataong ito, ang lahat ng liwanag at anino ay ganap na nawala, at walang ganoong bagay bilang kombinasyon ng katawan at baril. Napakasimple at hindi mapagpanggap. Gayunpaman, sa pangunawa ni Tang Wulan, ang dulo ng sibat ni Yutian ay lumaki ng walang hanggan. Mula sa isang punto ay tila naging isang martilyo, at may pakiramdam na ito ay hindi mapigilan. Paano gawin? Mula sa pinakaunang sandali nang makipag-away siya kay Guan Yu, naunawaan ni Tang Wulan na talagang naiintindihan ng lalaking ito ang pagkakaroon ng Diyos ng baril. Demi-Diyos. Isa lang ba talaga siyang demigod state? Ngunit bakit, kapag kaharap ang Guan Yu, si Tang Wulan ay nagkaroon ng parehong antas ng presyon kapag kaharap si Pluto Daoluo Halosa? Sa sandaling ito, wala siyang maisip, kumikinang ng maliwanag ang mga kaliskis sa kanyang katawan, na nagiging salamin. Dominasyon ng Golden Dragon. Kasabay nito, naging opens iba si Tang Wulan. Ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay napalitan ng libu-libong mga ilaw at anino at pagkatapos ay pinagsama sa isa lamang. Dahil masyadong mabilis ang pag-atake ng kalaban, sa maliit na lugar lang niya nagagawa ang ganitong uri ng command. Ding! Umatras si Tang Wulan na parang nakuryente sa malutong na tunog. Ang katawan ay lumipad ng patiwarik, at ang mga kaliskis sa buong katawan ay kumikislap na ng liwanag. Humakbang si Guan Yu sa isang hakbang, at nakarating na ang mga tao sa kanyang harapan, ngunit tila nawala ang sibat ni Yutian. Itinaas ni Yutian Daoluo ang kanyang kanang kamay na may maamong mga mata at gumawa ng forward shot. Sa susunod na sandali, nawala ang kanyang mga tao, at muling nagpakita si Yutian Gunslinger. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Yutian Magic Gun ay tila naglalakbay sa oras at espasyo, at halos agad itong umabot sa dibdib ni Tang Wulan. Maging ang Golden Dragon Spear ay huli na para huminto. Ito ang tunay na Diyos ng baril. Sa isang kritikal na sandali, ipinakita ni Tang Wulan ang kanyang malakas na katatagan. Mabilis na itinaas ang kaliwang kamay na nakaharang sa kanyang dibdib. Sa kanyang palad, bigla itong naging ulap ng kadiliman, na parabang may namuong itim na butas sa kanyang palad. Ang malakas na puwersa ng pagsipsip ay mahinang nilamon ang lakas ng putok na iyon. Ipinagbabawal na 10,000 batas, lumabag ang Dragon Emperor. Kung ikukumpara sa orihinal na Dragon Emperor Forbidden Law, ang Dragon Emperor Broken sa panahong ito ay mas mature. Kaya naman nagagamit niya ito sa maikling panahon. Ang matalim na sibat ng Yutian ay huminto sa himpapawid, umaalis ng halos 1 pulgada mula sa kanang kamay ni Tang Wulan na Golden Dragon Claw. Ha! Isang mahinang bulong ang pinakawalan ni Guan Yu, at lumitaw din ang kanyang katawan, sa likod lamang ng sibat ni Yutian. Sa susunod na sandali, ang Yutian Magic Spear ay biglang tumusok at itinutok ito sa palad ni Tang Wulan. Sa sandaling iyon, ang nakapaligid na hangin ay biglang nasira, at sa loob ng 100 metro ang lapad, maging ito man ay lupa o lahat ng iba pa, ay nagkaroon ng pagbagsak. Napaatras si Tang Wulan, at ang nakakatakot na puwersang lumabas sa hangin ay nagpatigil kay Yutian Daoluo, at ang buntot ng sibat ay muling tumapok upang patatagin ang kanyang katawan. Ang pisikal na lakas ay walang alinlangan na ipinakita sa sandaling ito. Kasabay ng pag-atras ng figure, ang gintong dragon na sibat ni Tang Wulan ay muling itinaas. Ang isang gintong halo ay nakuha mula sa dulo ng baril, at sa sandaling ito, ang kanyang buong pagkatao ay naging solemna. Nagliwanag ang mga mata ni Guan Yu, na parang may nakita, ngumiti siya sa unang pagkakataon, okay. Ang matalim na sibat ng Yutian ay muling tumusok pasulong. Sa sandaling ito, muling nagbago ang matalas na sibat ng Yutian, na parabang ito ang prinsipyo ng langit at lupa, at ito ang abinida ng mundo. Ang mga bilog ng gintong halo ay natatakpan ng walang katulad na katumpakan, ngunit ang Yutian Gunslinger ay dumaan dito. Kung ikukumpara sa nakaraang marahas na banggaan, tila tahimik ang lahat sa sandaling ito. Nang ang mga bilog ng gininto ang halo ay sunod-sunod na dumating, nang ang Heavenly God Spear na sumunod sa mga prinsipyo ng langit at lupa ay tumusok sa sukdulan, ang lahat ay tumigil sa isang iglap. Ang sibat ni Yutian ay huminto wala pang isang talampakan ang layo mula sa lalamunan ni Tang Wulan, ngunit hindi na ito maiimbak, at si Guan Yu sa kabilang panig ay tumahimik at tumigil. Ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay ginamit din sa sukdulan, paghiging. Walang katiyakang bagyo. Ang formula na ito ay nagmula sa hindi tiyak na unos na itinuro ng kanyang ama. Sa harap ng makapangyarihang mapang apong puwersa ni Yutian Daoluo,
si Tang Wulan ay walang mahanap na kahit anong spear skill na maaaring makipaglaban sa kalaban, maliban sa kawalan ng katiyakan. Dahil may pakiramdam siya, si Yutian Daoluo ay tila hindi nabantaan sa kanyang sarili tulad ng kabaitan na ginawa niya sa simula. Sa estado ng Gone God, ibubukod niya ang lahat ng kasinungalingan. Ang katawan ni Guan Yu ay talagang pinigilan ng hindi tiyak na bagyo, ngunit sa sandaling ito, nalaman ni Tang Wulan na wala siyang magagawa. Para maharangan ang putok ng kalaban na tila pinakamahalagang bagay, sinubukan ng kanyang hindi tiyak na bagyo ang kanyang makakaya at nangangailangan ng proseso ng pagbawi. Kahit na ang core ng dragon at ang core ng kaluluwa ay pumipintig ng marahas, inaayos ang kanyang pisikal na kondisyon para sa kanya, hindi na niya muling may saksak ang kanyang gintong dragon na sibat sa unang lugar. Napakalakas ng Yutian Daoluo. Sa wakas, huminga si Tang Wulan, nanginginig ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, at muli siyang tumusok. Sa pagkakataong ito ang pinakamadaling pagsaksak, ngunit ang kanyang diwa at diwa ay naging isa sa isang iglap. Nang harangin niya ang putok ni Yutian Daoluo kanina, parang may na-realize siya. Sa puso niya, parang may nabubuksan. Halos bumawi ang pagkakaayos ni Guan Yu sa sandaling natusok siya ng putok na ito, at itong si Yutian Daoluo ay nanatiling kalmado at hindi nagmamadali sa lahat ng oras. Habang umiikot ang Sky Spear, sa pagkakataong ito ang naging depensa niya. Dang! Nagbanggaan ang dalawang panig. Nagulat si Tang Wulan sa malakas na puwersa ng counter-shock at napaatras ng 3 hakbang, habang napaatras si Yutian Daoluo Guanyo. Hindi huminto si Tang Wulan dahil alam niya na sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon sa pag-atake. Kapag binigyan niya ang kanyang kalaban ng half-point turnaround, maaaring hindi na siya muling magkaroon ng ganoong pagkakataon. Maliban na lamang kung ito ay ang paglabas ng ginintoang trident, hindi niya tiyak na gagamitin ito muli. Muling sinaksak ang binawi na Golden Dragon Spear. Sa pagkakataong ito, sumambulat ang nakakabinging dagandong ng dragon, at sa likod ni Tang Wulan, biglang lumitaw ang liwanag at anino ng Golden Dragon King. Kung ikukumpara sa nauna, ang Golden Dragon Spear sa oras na ito ay may mas trahedya na aura, desperado. Ito ang layunin ng sibat ni Tang Wulan. Sumimangot si Yutian Daoluo, at ang Yutian Gon sa kanyang kamay ay gumawa ng pataas na paggalaw. Sa parehong oras, sumaklang kalahating hakbang sa gilid. Bang! Sa gitna ng dagandong, ang desperadong kapangyarihan ay tila nailabas. Bagamat steady ang takbo ni Tang Wulan, ang karamihan sa kapangyarihang determinado niyang manalo ay tinanggal. Yutian Daoluo pagkatapos ay humakbang pasulong, at ang Yutian Spear ay nabasag na parang isang mahabang stick. Ang lahat ng kanyang mga laban at atake ay tila napakagaan, na parang walang kalahati ng usok, ngunit kapag siya ay dahado, madali niya itong maiurong. Maliwanag ang liwanag sa mga mata ni Tang Wulan, at dumura si Long Gang. Hindi sinasadya ng Golden Dragon Spear na labanan ng Yutian Spear. Binawi ang sibat at tinusok muli gamit lamang ang isang paa. Kasabay nito, ang ginintoang liwanag mula sa kanyang katawan ay nag-spray out, ganap na naghalo sa Golden Dragon Spear. Sa sandaling iyon, tila may sumabog sa kanyang isipan, at isang bagong pakiramdam ang agad na kumalat sa kanyang katawan. Ang alindog ng baril ay hindi ang pagiging matigas ang ulo, kundi ang ituring ang kamatayan bilang tahanan. Ang isang baril na palaging isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan, gaano man ito kalakas, ay hindi isang tunay na matalim na baril. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya ito. Ang tunay na kahulugan ng baril, marami. Ngunit mayroon lamang isang espiritu ng baril. Ibalik ang agos sa sandaling ito, at ituring ang kamatayan bilang tahanan ng hindi umuurong. Noong una, sa kalangitan sa itaas ng Shrek Academy, ginamit ni Qingtian Daoluo Yunming ang kanyang huling kinang para palayain ang lahat ng ito, ngunit sa sandaling ito, sa ilalim ng matinding pressure na dala ni Yutian Daoluo, sa wakas ay naunawaan ni Tang Wulan. Nang walang pag-aalinlangan, ang kapangyarihan ng espiritu, ang kapangyarihan ng chi at dugo, ang Dragon Gang, ang espiritual na kapangyarihan, lahat ay ibinuhos sa gintong sibat ng dragon sa sandaling ito. Ang lahat ng kahihinatnan ay hindi na iniisip, at mayroon lamang isang putok sa mga mata at puso. Bawal ang buhay at kamatayan, Dragon Emperor na Tinek. Noong natusok pa lang ang baril na ito, mayroon lamang ang napakagandang liwanag na iyon, ngunit nang nasa kalahati na ang katawan ng baril, ang lahat ng ilaw ay biglang nagtagpo, na parabang ito ay ganap na hinigop ng gintong dragon na baril, at nawala ng walang anino. Bakas! Tanging ang gintong sibat ng dragon, ang gintong sibat ng dragon na nagniningning na may makikinang na kinang. Iyon ang orihinal na kulay nito, na parabang bumalik ito sa dating tadyang ng Diyos ng dragon. Sa wakas ay naging seryoso ang mukha ni Guan Yu, ang matalim na sibat ng Yutian na nabasag ay biglang nawala, at hindi niya alam kung paano niya ito ginawa. Kasabay nito, ang matalim na sibat ng Yutian ay tumusok mula sa kanyang baywang habang ang kanyang katawan ay lumiliko sa kalahati. Sa sandaling ito, ang Yutian Magic Spear ay tila naging transparent, at ang mga mata ni Guan Yu ay tila puno ng mga alaala. Guan Yu, alam mo ba kung nasaan ang problema mo? Matigas na sabi ni Yunming. Tumingin si Guan Yu sa nakatatanda sa kanyang harapan, at umiling sa pagdududa, mapayapa ba? Umiling si Yunming, ito ay hindi kapayapaan, ngunit kawalan ng tiyak.
Tanging ang espesipiko lamang ang makapagpapadesperado sa mga tao at makakalimutan ang lahat. Ang layunin ng baril ay ang persepsyon ng baril, at ang kaluluwa ng baril ay ang pangunawa ng baril para sa iyo. At ang Diyos ng baril, iyong pinabayaan ang lahat, isang putok lamang. Ang bawat tao'y may iba't ibang paraan upang makita ang Diyos ng baril. Nasa akin ang aking paraan, at nasa iyo ang iyong paraan. Mayroon kang kalmado na personalidad at hindi angkop sa paglalakad sa aking lakad. Para sa baril, kapag nakatutok ka sa isa lamang, kalimutan ang tungkol sa buhay at kamatayan, kalimutan ang iyong mga damdamin, at kalimutan ang lahat sa mundo. Talagang mahahanap mo ang kagandahan ng iyong sariling baril. Focus. Matamlay na tumingin si Guan Yu kay Yunming. Napangiti si Yunming at tinapik ang balikat niya. Actually, hindi kailanman naging mas masahol pa ang talento mo kaysa sa akin. Buti na lang maamo kang personalidad, hindi mahilig makipag-away sa iba, at laging lumalaban sa mundo. Mahal mo ang buhay at mahal mo ang mga punto sa buhay. Paunti-unti. Lahat ng ito ay napakaganda, ngunit ang problema lang ay ang pagiging masyadong casual ay gagawin ang lahat ng magagandang bagay na mas malapit sa iyo ngunit hindi hahayaan na maging mas malapit sa iyo ang lahat ng magagandang bagay ngunit hindi hahayaan na maging mas malapit sa iyo ang lahat ng magagandang bagay ngunit hindi hahayaan. At tumutok sa baril. Mabuti. Ilang dekada na ang lumipas. Si Tang Wulan sa kanyang harapan ay tila pinapakitang muli ni Yutian Daoluo kung sino siya. Sa simula, upang mahanap ang walang pag-iisip na iyon, nagkulong siya sa isang maliit na bahay, araw-araw na nilalabas ang kanyang martial soul, tinutuon ang kanyang atensyon kay Yutian Gunslinger, hanggang sa makalimutan niya kung siya ba ang lalaki o ang baril. Para sa isang sandali, ang lahat ay tila isang bagay ng kurso. Hindi siya kailanman mahilig makipag-away sa iba, ngunit mayroon lamang siyang mga baril, at mahilig siya sa mga baril. Ang demigod ay isang alingaw-ngaw lamang mula sa labas, dahil bihira siyang mag-shoot at bihirang magbunyag ng kanyang sarili. Kahit nasa mga Diyos ng digmaan sa War God Temple, kakaunti ang nakakaalam ng kanyang tunay na antas ng paglilinang. Ding! Nagkaroon ng malutong na tunog, at ang panandaliang ugong ay ginawang pansamantalang nawala ng pakiramdam sina Tang Wulan at Guan Yu sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Sa pagtutok sa lugar kung saan sila nagkakilala, gumuho agad ang lahat sa paligid nila. Sa loob ng 500 metrong diametro, naging alikabok ang lahat at gumuho ang lupa. Tila muling ginawa ang eksena ng bombahin ng God-killing grade ang nakapirming Soul Guidance Shell sa Shrek Academy. Sa sandaling nabangga ang dulo ng baril, sa puso ni Tang Wulan, ang makinang nagintong dulo ng baril na iyon ay tila naging kakaibang pangunawa, at isang alindog ang ipinanganak sa kanyang puso. Sa di kalayuan, sa base camp ni Shrek. Si Yuan Enyahui at Xu Xiaoyan, na nagmamadaling bumalik sa base camp, ay nakakita na ng Divine Sword Daoluo at Emperor Sword Daoluo, at sa sandaling ito, ang kakaibang banggaan ay nagmula sa malayo. For more videos, please like, share and subscribe.